Movie recap Tagalog here. Nagsimula ang madilim na araw ng kriminal nang pumasok siya sa isang convenience store. Matapos magpa siyang bumili ng Chocopie, naglabas siya ng pekeng 5,001 bill para magbayad. Pero sa isang tingin lang, napansin agad ng matabang lalaki sa counter na peke ito. Bagamat mukhang mabagal at medyo mataba si Daisung, mayroon siyang pambihirang talas sa pag-obserba at galing sa pag-alala. Walang nakakaligtas na detalye sa kanyang mga mata. Nang makitang nabisto ang kanyang ginagawa, nagkunwari pang biktima ang kriminal. Subalit, mabilis na naramdaman ni Daisung at ng kanyang ina ang panluloko dahil marami pang ganoong peking pera sa loob ng wallet nito. Nang makita ng kriminal na hindi niya maluloko ang mag-ina, nagsimula na siyang magbanta na papatayin niya ang sinumang maglalakas loob na magsumbong sa kanya. Agad na nadelikado at nag-alangan ang ina. Pinag-iisipan niya kung papakawalan na lang ba ang kriminal o hindi. Gayunpaman, mabilis na pinili ni Daisung ang pinakamagandang solusyon at ito ay ang ibaba ang rolling door. Ikinulong ni Daisung ang kanyang ina at ang kriminal nang magkasama. Hindi man lang natakot ang kriminal, bagkus ay nagbanta pa ito sa kanya. Agad nitong sinimulang saktan ang ina. Sa sandaling iyon, naghahanap naman ng saklolo si Daisung. Kahit na nakatawag na ng pulis ang bata, tiwala pa rin ang kriminal na makakaya niyang talunin ang ina bago pa dumating ang mga pulis para makatakas. Gaya ng inaasahan, hindi nagawang lumaban ng ina sa kriminal. Naidagan siya nito sa sahig, kaya hindi siya makahingi ng tulong. May isang kapitbahay na dumaan sa tapat ng pinto. Habang nalingat ang kriminal, kinagat ng ina ang kamay nito ng napakasakit. Dahil doon, nagkaroon siya ng pagkakataong makawala sa mga kamay ng kriminal. Sa oras na ito, mabilis na pinatakbo ni Daisung ang mga pulis patungo roon. Nang magbukas ang pinto, nakita ng mga pulis na may hawak na supot ng bigas ang ina. Pagkatapos ay tumalon siya at ibinato ito ng diretso sa mukha ng kriminal. Dahil sa pagbatong iyon, natumba ang kriminal at nawalan ng malay sa sahig. Pumalakpak din si Daisung para batiin ang kanyang ina sa pagkapanalo. Inilabas ang kriminal na may bakas ng pagkahindi tanggap sa kanyang mukha. Nang madaanan niya si Daisung, nagngit-ngit ang mga ngipin ng kriminal at sinabing tiyak na magkikita pa silang muli. Sa huli, nasentensiyahan ang kriminal ng 5 taong pagkakakulong. Naibalita rin ang tungkol sa paghuli ng mag-ina sa kriminal. Hindi lang iyon, na-interview pa sila sa telebisyon. Naging sikat na lugar sa social networks ang convenience store. Araw-araw, walang bilang ng mga tao ang pumupunta rito para mamili. May mga reporter pa ngang pumupunta para interview ang matalino at matapang na bata. Sinabi ng mga reporter na tiyak na may malalaking pangarap si Daisung. Ngunit nang humarap sa kamera, sumagot si Daisung na gusto lang niyang maging may-ari ng isang convenience store para protektahan ang mga customer at ang lipunan. Pagkalipas ng ilang taon, nang maisaayos ang mga kalsada, ni-renovate din ang lumang convenience store at ginawang mas malawak, kaya naging isang malaking supermarket. Pumupunta si Daisung sa supermarket araw-araw para tumulong sa kanyang ina. Isang araw habang nag-aayos ng mga paninda si Daisung, nakatuklas siya ng isang nakabukas na kahon ng Chocopie. Sa loob ng kahon ay may 5,001 check. Nakasulat sa kahon, babalik talaga ako. Ang babala ng kriminal ay nagdulot ng takot at pagkabalisa kay Daisung. Mabilis na lumipas ang panahon. Isang ganap na matanda na ngayon si Daisung. Gayunpaman, hindi naging isang pambihirang tao si Daisung tulad ng inaasahan ng lahat. Paulit-ulit pang bumagsak si Daisung sa civil service exam. Ngayong araw, pumunta si Daisung sa bahay ng kanyang kasintahan para makipagkita sa kanyang magiging biyenang lalaki. Sa hindi inaasahan, malaki na nga si Daisung pero parang bata pa rin kung mag-isip. Ang regalo ni Daisung para sa kanyang magiging biyenan ay isang pinya. Agad na nagkailangang ang magbibiyenan dahil sa mabahong amoy ng paa ng isa't isa pagkaupo pa lang nila. Tinatanong ng biyenan si Daisung kung ano ang trabaho niya. Sumagot si Daisung na wala siyang ginagawa. Nagpatuloy ang biyenan sa pagtatanong kung ano ang mga plano ni Daisung sa hinaharap. Sumagot si Daisung na wala pa siyang mga plano. Nagtanong ang biyenan kung ano ang ikinabubuhay ng ama ni Daisung. Sinabi ng hangal na si Daisung na ang ama niya ay nasa bahay lang para kumain at matulog. Sa pagkakarinig nito, nagalit ng husto ang biyenan at naglabas ng isang metrong haba na kahoy na palo. Tinanong ng biyenan kung ano ang trabaho ng ina ni Daisung. Sinabi ni Daisung na ang kanyang ina ay nasa bahay lang din. Agad na iwinasiwas ng biyenan ang kahoy kay Daisung. Dahil dito, hindi na nakain ang inihandang salo-salo ng pamilya. Napakalaki ng pagkadismaya ng kasintahan kay Daisung. Tinanong niya si Daisung kung bakit napakababa ng emosyonal na katalinuhan nito. Kung minsan, ang pagiging masyadong tapat ay katangahan na. Hinawakan ni Daisung ang kamay ng kanyang kasintahan at humingi ng paumanhin. Akala niya ay nakikipag-break na ang kanyang kasintahan sa pagsasabi ng ganoon. Pero ang totoo, hindi naman gustong makipagwalang bahala ng kasintahan kay Daisung. Tinanong niya si Daisung kung alam ba nito na ang lupa ng supermarket ng pamilya nito ay nagtataas ng husto sa presyo. Naniniwala siya na kapag naisaayos muli ang lipunan, maaari nang umasa ng lubos si Daisung sa supermarket ng pamilya para maging isang mayaman. Sa pagkakarinig nito, agad na binitawan ni Daisung ang kanyang pangarap na maging isang civil servant. Nag-impake ng bagahe si Daisung at umuwi sa kanilang bahay. Pagkarating niya sa bahay, nakita niya ang kanyang ina at ang isang grupo ng mga manggagawa na nagpapalit ng karatula. Matapos magtanong sa mga manggagawa, nalaman ni Daisung na kailangang palitan ng bagong may-ari ang supermarket. Nalungkot ng husto si Daisung. Ang tanging ari-arian na ipinagmamalaki ni Daisung ay kailangan ng ilipat sa ibang tao. Umiiyak si Daisung nang lumapit ang kanyang ina at sinabing hindi naman ibinebenta ang supermarket. Inilipat lang pala ito sa pangalan ng ina. Pinag-isipan niya ito at nalaman na wala namang naiaambag si Daisung sa supermarket. Kaya sa anong basehan magkakaroon ng pangalan ni Daisung ang
supermarket. Iyon ang dahilan kung bakit niya ginawa ang desisyong ito. Hindi lang iyon, hiniling din ng kanyang ina na maging independyente si Daesung. Walang anumang paraan si Daesung para umasa sa kanyang pamilya kahit isang duling. Gayunpaman, kababagsak lang ni Daesung sa civil service exam at wala nang natitirang pera sa kanyang bulsa. Kaya ang tanging nagawa ni Daesung ay makiusap sa kanyang ina na payagan siyang manatili sa supermarket para magtrabaho. Maaari namang maging isang ordinaryong manggagawa na lang si Daesung. Nag-isip sandali ang ina at pagkatapos ay sumagot na papayagan niyang manatili si Daesung sa bodega ng supermarket pansamantala. Ngunit kailangang magbayad ng pera ni Daesung para makatira roon. Kasabay nito, babayaran din niya si Daesung ng buwanang sahod. Binigyan ng ina si Daesung ng isang buwang trial period. Araw-araw, isinusuot ni Daesung ang kanyang uniforme ng empleyado at nagtatrabaho ng husto sa supermarket. Hindi lang iyon, kailangan ding mag-ehersisyo sa umaga ni Daesung kasama ang iba pang mga manggagawa. Dahil maraming supermarket ang nagsimulang mag-alok ng serbisyo sa pagpapadala ng pagkain, nahihirapan ang kita ng supermarket ni Daesung. Sa pagkakataong ito, determinadong maghanap ng pinakamahusay na paraan ng ina para maisalba ang supermarket. Sa oras na ito, natuklasan ng ina na ang lalaking namamahala sa fresh food area ay biglang nagbitiw sa trabaho. Upang mapunan ang kakulangan sa lakas paggawa, kailangan niyang tawagan si Chief Kim ng istasyon ng pulisya. Dahil nangako na si Chief Kim noon na magpapakilala sa kanya ng isang empleyado. Matapos matanggap ang impormasyon, agad na nagpadala ng tao si Police Officer Kim sa supermarket. Ang aplikante ay isang batang lalaki. May karanasan na siya sa paggawa ng katulad na trabaho noon. Ngunit ang kahanga-hangang bagay ay nakulong na siya ng 3 beses. Agad na tinawag ni Mrs. Lee si Police Officer Kim sa labas at sinisi ito sa pagpapakilala ng isang taong nakulong na sa kanyang tindahan. Hindi mapigilan ni Mrs. Lee na isipin na ang batang ito ay isang magnanakaw. Paano niya ipagkakatiwala ang kanyang supermarket sa ganoong tao? Gayunpaman, pinutol siya ni Police Officer Kim. Patuloy niya itong inaliw na dapat siyang makasisiguro na gawa lang ng bata ang krimen dahil sa hindi masabing paghihirap at ang puso ng bata ay napakabait. Habang nagtatalo sila, nagkusang tumayo ang bata at tapat na sinabing hindi niya gustong magtrabaho at makarinig ng mga taong nagdududa sa kanya. Kung labis na kinapopootan ni Mrs. Lee ang bata, hindi na nito kailangang pilitin ang sarili na tanggapin siya. Nang marinig niyang sabihin iyon ng bata, nakaramdam ng kaunting panunumbat ng budhi si Mrs. Lee sa kanyang puso. Sa labas ng supermarket, nakaupo si Ahi sa isang sasakyan ng pulis. Lumabas na isa pala siyang opisyal ng pulisya. Nang malaman ng kanyang ama na si Daesung ay isang walang kwentang tao, ipinagbawal niya itong makipag-date sa kanya. Kumatok si Daesung sa pinto ng kotse at binigyan si Ahi ng isang kahon ng gulay. Ang bawat simbolo sa kahon ng gulay ay ang mga salitang gustong sabihin ni Daesung kay Ahi. Nakiusap si Daesung sa kanya na huwag siyang iwan. Tila sa pagkakataong ito, nakaramdam ng labis na kawalan ng pag-asa si Ahi. Higit 20 taon na silang magkakilala, ngunit walang anumang ambisyon si Daesung. Talagang hindi alam ni Daesung kung ano ang gusto niyang gawin. Sinabi ni Ahi kay Daesung na naghahanda na siyang makipagkilala sa ibang lalaki. Ang relasyon ng dalawa ay puputulin na mula rito. Matapos sabihin iyon, umalis na si Ahi gamit ang kotse. Sa oras na ito, nahanap na ni Mrs. Lee ang bata mula kanina. Sa huli, natalo pa rin siya ng awa. Nagpasya siyang patrabahuhin ang bata sa supermarket. Mula ngayon, ang bata na ang mamamahala sa fresh food counter. Bumalik si Daesung sa supermarket at nagsimulang magtrabaho. Sa oras na ito, dumating ang kapitbahay na batang babae na si Shoyul para bumili ng mga bagay para sa kanyang mga magulang. Naglabas si Shoyul ng isang tsinelas na kanyang napulot sa may pangunahing kalsada at nagtanong kung kaya ba ni Daesung na mahanap ang may-ari ng tsinelas. May tiwala sa sarili si Daesung. Mayroon siyang magandang memorya at matalas na mata sa mga tao. Mayroon talagang mapanuring mga mata si Shoyul. Agad na naalala ni Daesung ang imahe ng isang batang babae. Siya ang may-ari ng pares ng tsinelas na iyon. Regular siyang customer ng supermarket. Sa pagkakarinig noon, inilagay ni Shoyul ang tsinelas sa lost bag ng supermarket. Sa sandaling ito, lumabas si Mrs. Lee. Nakaramdam siya ng labis na awa para kay Shoyul. Dahil kamakailan lang, may usap-usapan na ang kanyang ina ay matagal nang nawawala. Idinagdag pa ng matabang tita na si Gongsan na ang ina ni Shoyul ay naospital dahil sa sakit. Ang ama naman ni Shoyul ay nangangayayat na rin kamakailan at umiinom ng alak araw-araw. Gayunpaman, hindi maganda ang sitwasyon ng supermarket. Dahil sa sobrang daming kakumpetensya at maraming mahuhusay na serbisyo sa pagpapadala, ang mga regular na customer ng supermarket ay matagal nang hindi bumabalik para bumili ng mga paninda. Nahaharap ang supermarket sa panganib na magsara. Dahil dito, labis na napahiya si Mrs. Lee sa supplier. Nagkusa si Daesung na magmungkahi ng solusyon. Kung may bentahe ang kakumpetensya sa pagpapadala, nagpasya siyang isama ang kanyang nakalaang serbisyo para maakit ang mga customer. Sa bawat order na ipinapadala, magbibigay si Daesung ng isang pakete ng choco pie. Bagamat hindi masyadong gusto ni Daesung ang pagkaing ito, napakaganda ng kahulugan nito. Ipinapakita nito na ang supermarket ay hindi lamang isang lugar para mamili, kundi isang pamilya rin na nagmamalasakit sa mga customer. Sa gabi, nagsimula nang maghatid si Daesung. Naglaan ng kaunting oras si Daesung para pumunta sa bahay ng may-ari ng tsinelas. Ngunit aksidenteng nakita ni Daesung ang isang bag na nakasabit sa labas ng pinto nito. Sa loob ay may isang pakete ng choco pie, isang pares ng leather socks, at sa tabi nito ay may ilang nakabukas na express delivery boxes. Nakaramdam ng kaunting hinala si Daesung. Kumatok ng ilang beses si Daesung sa pinto,
pero walang sumasagot, kaya kailangan na niyang bumalik. Sa daan, biglang hinarangan ng isang matandang lalaki na madalas mag-ensayo ng nunchaku sa parke ang daan ni Daisung. Pagkatapos ay itinaas ng matanda ang kanyang kamay para magpakita ng nunchaku show. Ngunit sa pagkakataong ito ay nabigo ang matanda. Dahil sa sobrang panghihina ng kanyang mga paa at kamay, hinayaan niyang lumipad ang nunchaku sa damuhan. Sinamantala ni Daisung ang pagkakataong ito para tumakbo ng napakabilis. Ngunit narinig ni Daisung ang malakas na sigaw ng matanda. Dahil sa pagkabalisa, nagpa siya si Daisung na humakbang patungo sa damuhan. Nakita lang ni Daisung ang matanda na nagpapanik, ang kamay ay nakaturo sa unahan. May isang maliit na batang babae na nakahiga doon na walang kibo. Ang kanyang mga paa ay may suot lamang na isang tsinelas na pinulot ni Shoyul. Ang patay na tao ay ang regular na customer na kabibisita lang ni Daisung. Sa tabi ng katawan ay may nalaglag na balat ng chocolate bag. Galit na galit si Daisung sa ganitong uri ng cake. Tila magdadala lang ito sa kanya ng kaguluhan. Noong taong iyon, nang gustong gamitin ng mga kriminal ang peking pera para ipalit sa totoong pera, bumili din sila ng choco pie. Sa isip ni Daisung, tila nagpe-play muli ang mga imaheng iyon. Ang mga tao sa paligid ay may hawak na choco pie. Kaya kanino kayang balat ng cake ang nasa tabi ng katawan? Matapos magulat sa pulisya, mabilis na dumating ang mga otoridad sa pinangyarihan ng krimen. Nagtanong sila kay Daisung ng ilang mga katanungan. Sa hindi inaasahan, nagsalita si Daisung at nagbigay ng napakahalagang impormasyon. Ang patay na tao ay isang guro sa kindergarten. Nag-iisa siyang namumuhay at kasalukuyang nagpapagamot para sa depresyon. Mula sa numero ng telepono ng biktima hanggang sa kanyang mga pinupuntahan, ang kanyang katayuan sa personal na buhay, at maging ang balita tungkol sa buhay ng matanda. Nasagot ni Daisung ang lahat ng napakahusay. Si Daisung ay isang taong kayang umunawa sa lahat ng bagay. Nagulat ang mga pulis sa napakalaking dami ng impormasyon na alam ni Daisung. Ngunit ang isang veterano tulad ni Inspector Jung ay hindi na nagulat dahil walang pagkakaiba si Daisung sa isang lokal sa lugar na ito. Maagang maaga sa umaga, nagmamadaling pumasok si Gongsan sa supermarket habang nagpapanik. Ipinabatid niya sa lahat ang tungkol sa kakilakilabot na pagpatay kagabi, at ang taong nakatuklas sa katawan ay si Daisung. Bagamat sinubukan ni Mrs. Lee na magkunwaring walang pakialam, ang kanyang ekspresyon ay nagpakita ng malinaw na pagkabalisa. Malamig niyang kinuha ang isang tumpok ng mga bagong slogan sticker. Pagkatapos ay hiniling niya sa lahat na idikit ang mga ito sa mga shopping bag. Sa oras na ito, pumunta muli si Shoyul sa supermarket para bumili ng mga bagay. Pagkatapos ay naglabas si Shoyul ng isang kulay rosas na tsinelas. Ito rin ang tsinelas na pinulot ni Shoyul sa paanan ng Birheng Maria sa simbahan. Napakahalagang balita nito. Gustong magtanong pa ni Daisung ng maraming katanungan, ngunit mabilis na binago ni Shoyul ang paksa. Sinabi ni Shoyul na nakita niya si Ahi na naka-makeup at mukhang napakaganda at naghahanda na pumunta sa isang blind date. Ang balitang ito ay nagdulot ng agarang pagsabog sa isip ni Daisung. Hindi na siya makapag-concentrate sa trabaho sa supermarket. Hiniling ni Daisung sa isang empleyado na palitan muna siya. Pagkatapos ay tumakbo si Daisung sa istasyon ng pulisya para tingnan ang sitwasyon. Gayunpaman, hindi pa rin niya nakita si Ahi. Sa daan pauwi, nadaanan ni Daisung ang estatwa ng Birheng Maria. Aksidenteng nakatukla si Daisung ng isang tableta sa ilalim ng mga paa nito. Sa pagtingin sa tableta, agad na naalala ni Daisung ang isang mahalagang detalye. Mayroon ding medyo maraming tableta sa tabi ng katawan ng biktima. Tumingin sa paligid si Daisung at nakakita ng mga katulad na tableta. Ang mga tableta ay nakahilera ng sunod-sunod, na tila inaakay si Daisung sa isang nakatagong sulok. May isang medyas ng babae doon. Sa oras na ito, tumayo sa likod si Officer Kim at tinawag si Daisung. Agad na isinuksok ni Daisung ang medyas sa kanyang bulsa, na nagkunwaring walang nangyari. Ngunit mabilis na napansin ni Officer Kim ang abnormalidad ni Daisung. Hindi direktang nagsalita si Officer Kim, kundi pinayuhan lang si Daisung na sabihin sa kanya ang kanyang nalalaman dahil nag-aalala lang siya para kay Daisung. Malinaw pa ring naalala ni Officer Kim na ilang taon matapos ang kaso ng pandaraya, isang misteryosong tao ang pumasok sa supermarket. Mabuti na lang, walang anumang panganib na hinarap sina Daisung at ang kanyang ina. Ang ina, sa kagustuhang protektahan si Daisung, ay nagpa siyang magparaya para maiwasan ang gulo. Hiniling niya kay Officer Kim na ilihim ang pagkakaroon ng insidenteng ito. Tinanggap ni Officer Kim ang kanyang kahilingan. Gayunpaman, sinundan ni Officer Kim ang bakas ng dugo ng mag-isa patungo sa basurahan. Tila may natuklasang bagay si Police Officer Kim sa loob ng basurahan. Balik sa kasalukuyan, bumalik na si Daisung sa pagtatrabaho sa supermarket. Ngayong araw, hindi mabili ng chairman ng ward ang medyas na gusto niya, kaya nagalit siya kay Daisung. Walang nagawa si Daisung, kundi kumuha ng ibang estilo at ibigay ito sa chairman. Hinila ng malakas ng chairman ang medyas para tingnan ang kalidad. Ngunit ang aksyong ito ay nagbigay ng ideya kay Daisung. Pagkatapos, tumakbo si Daisung na parang hangin patungo sa lalagyan ng medyas. Kumuha si Daisung ng isang pares ng medyas mula sa bawat estilo. Agad pagkatapos, tumakbo si Daisung na parang hangin pabalik sa bahay. Sinimulan ni Daisung na hilahin ang mga medyas ng paisa-isa. Dahil ang mga medyas na dinala ni Daisung ay may napakagandang kalidad. Kahit paano pahilahin ni Daisung ang mga ito, hindi ito masisira. Naisip ni Daisung na ito ang malamang na ginamit na sandata sa pagpatay para sakalin ang biktima. Matapos magkaroon ng ganitong hinala, tinawagan ni Daisung si Ahi para magtanong ng ilang impormasyon tungkol sa kaso. Itinanong ni Daisung kung ang pagkamatay ba ng biktima ay dahil sa pagsakal. Nagulat si Ahi, hindi mali ang sinabi ni Daisung. Ngunit ito ay panloob na impormasyon ng departamento ng pulisya. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Daisung ang impormasyong ito. Agad na nakipagkita si Daisung kay Ahi. May mahalagang impormasyon si Daisung na ibibigay. Pagkatapos ay ibinigay ni Daisung kay Ahi ang tableta at mga medyas.
Umaasa siya na sa pamamagitan ng mga pahiwatig na ito, makakamit niya ang malalaking tagumpay at maayos na mapopromote. Mula roon, maaari din siyang maging isang mabuting asawa. Ito ay orihinal na magandang bagay, ngunit hindi niya inaasahan na mapagsasabihan siya ni Ahi. Hindi niya gustong maging mabuting asawa si Daisung sa kanya. Gusto lang niya na maniwala si Daisung sa kanyang ginagawa para magningning siya ng maliwanag sa kanyang larangan. Hindi niya gustong maging isang ordinaryong tao lang ito buong araw. Ngayong araw ay araw ng promosyon sa supermarket. Ang mga empleyado ng supermarket ay maaaring makakuha ng 50% discount. Ang bagong empleyado sa fresh food counter ay agad na nagdala ng isang tumpok ng mga paninda para magbayad. Kabilang sa mga ito ang 2 pares ng medyas. Mausisang tinanong ni Daisung si Chon-kyu kung binili ba ng bata ang medyas para sa kanyang ina o sa kanyang kasintahan. Gayunpaman, binaliwala ni Chon-kyu ang tanong ni Daisung. Dahil dito, lalong naghinala si Daisung. Gabi na nang biglang may isang babaeng pumasok sa supermarket at sumigaw. Kinuwestiyon niya kung sino ang nagpadala sa kanya ng mga kakaibang regalong ito. Agad na lumapit si Mrs. Lee para suriin ang bag. Gayunpaman, ang mga panindang ito ay hindi ipinadala ng supermarket. Sa pagkarinig nito, labis na nanghina ang espiritu ng babae. Lumapit din ang iba pang mga empleyado para suriin ang bag at natuklasan nila na may ilang ginamit na sanitary napkin sa loob. Ipinapakita nito na ang babaeng ito ay madalas na nakakatanggap ng mga banta at harassment mula sa mga hindi kilalang tao. Sa oras na ito, nakita ni Daisung ang isang pares ng medyas sa loob ng bag. Ang mga medyas na ito ay magkapareho sa mga medyas ng kamakailang namatay na biktima. Labis na natakot ang babae nang marinig ito. Hiniling niya sa supermarket na burahin ang kanyang impormasyon sa membership. Sa pagkakarinig nito, agad na binuksan ni Daisung ang kanyang profile para suriin. Pagkatapos, inihayag ni Daisung na ang may sala ay maaaring isang regular na customer ng supermarket dahil ang mga medyas na iyon ay ibinebenta lamang sa supermarket na ito. Agad na hiniling ni Mrs. Lee kay Daisung na tumahimik. Nagbabala siya kay Daisung na wag nang magdala ng higit pang gulo sa supermarket. Matapos sabihin iyon, hiniling ni Mrs. Lee sa babae na umalis na ng mabilis. Hiniling pa ni Mrs. Lee sa babae na itapon ang mga bagay na dinala nito sa basurahan. Sa oras na ito, mapang-uyam na sinabi ni Gongsan sa tabi niya na nag-aalala si Mrs. Lee na baka magsara na agad ang supermarket. Sa pagkakarinig ng mga salitang ito, nagsimulang magtalo sina Mrs. Lee at Gongsan. Gayunpaman, si Gongsan ay isa ring mainit ang ulong tao. Kaya habang nagtatalo, nag-away ang dalawang babae. Sumingit si Daisung para patigilin sila, ngunit agad siyang nasuntok sa mukha. Ang suntok na ito ay nagdulot kay Daisung na hindi na mapigilan ang sarili. Ang lahat ng ito ay kasalanan ng pervert na kriminal na iyon. Tiyak na pagbabayarin siya ni Daisung. Pagkatapos, kinuha ni Daisung ang bag mula sa basurahan at dinala ito pabalik sa kanyang tirahan para simulan ang pagsasaliksik. Isa-isang iprinit ni Daisung ang mga resibo ng benta. Pagkatapos ay ikinumpara ang mga ito sa mga paninda sa loob ng bag sa pag-asang mahanap ang customer na bumili ng bag. Ang bilang ng mga paninda na kailangang suriin ay napakalaki. Ngunit mabuti na lang, may isang kasamahan na dumating para tulungan si Daisung. Sa oras na ito, biglang nagkaroon ng ideya si Daisung. Sinala ni Daisung ang isang listahan ng mga kriminal na may mga kriminal na record na naninirahan sa lugar na ito. Mula roon, lumiit ang saklaw ng paghahanap ni Daisung. Hindi mapigilan ng kasamahan na purihin si Daisung dahil sa pagiging napakatalino nito. Mula pagkabata hanggang sa pagtanda, si Daisung ay palaging isang taong may pambihirang katalinuhan. Ngunit dahil lang sa isang insidente noong high school, naging depressed si Daisung. Mula noon, pinabayaan na ni Daisung ang kanyang pag-aaral. Narinig ito ni Daisung at agad na pinutol ang kanyang kasamahan. Ayaw nang alalahanin ni Daisung ang nangyari noon. Matapos isara ni Mrs. Lee ang supermarket, tumayo siya sa ilalim ng gate ng supermarket at naalala ang isang gabi, maraming taon na ang nakalipas. Noong panahong iyon, nasa high school pa si Daisung. Nag-iisa lang na nagsasara ng tindahan si Mrs. Lee nang bigla siyang atakihin. Ang umatake ay ang kriminal na gumamit ng pekeng pera. Ang unang bagay na ginawa niya matapos mapalaya sa kulungan ay hanapin sina Daisung at ang kanyang ina para maghiganti. Hindi nagtagal, dumating din si Daisung sa supermarket. Nakita ni Daisung ang kanyang ina na muling inaatake ng kriminal. Sa sandaling iyon, kumuha si Daisung ng isang lata ng tubig at ibinato ito ng diretso sa kriminal. Huminto rito ang eksena. Ayaw nang mag-isipan ni Mrs. Lee. Gusto lang niyang maging ligtas ang kanyang pamilya. Ayaw na niyang harapin ang anumang panganib. Kinabukasan, nagpasya si Mrs. Lee na umalis sa kanyang trabaho sa supermarket. Pagkatapos, nagsuot siya ng astig na leather na kasuotan at nagmaneho ng motorsiklo. Mabilis siyang naging isang high-class na delivery driver. Sinabi niya sa kanyang anak na kailangan niyang gamitin ang paraang ito para magtanong-tanong tungkol sa kanyang mga kakumpetensya. Kasabay nito, habang naghahatid ng mga paninda, tahimik niyang itinapon ang mga flyer mula sa ibang mga supermarket. Sa gabi, pumunta si Mrs. Lee sa bahay ng babaeng hinaras. Ngunit natuklasan ni Mrs. Lee na may isang lalaking umaaligid para buksan ang pinto. Agad siyang tumalon at nakipag-away dito. Gayunpaman, mabilis niyang nalaman na ang lalaki ay ang ama ni Shuyul. Ipinaliwanag nito na gumagawa siya ng trabaho sa real estate. Dahil sa ilang dahilan na may kaugnayan sa pagtagas ng tubig, kailangan niyang buksan ang pinto ng babae. At sumang-ayon naman ang babae rito. Matapos sabihin iyon, hiniling ng ama ni Shuyul kay Mrs. Lee na pumasok sa loob para mag-check kasama niya. Sa hindi inaasahan, nang buksan nila ang pinto, natuklasan nila ang katawan ng isang babae. Sa tabi ng katawan ay may isang lata ng pula at dilaw na likido. Samantala, iniisip naman ni Daisung ang malaking dami ng gamot na nakakalat sa paligid
paligid ng katawan. Agad na nagpadala ng mensahe si Daisung kay Ahi para itatanong kung para saan ginagamit ang gamot na iyon. Gayunpaman, nalaman ni Daisung na hindi iyon gamot kundi isang uri lang ng candy. Sa pagkakarinig nito, biglang naisip ni Daisung ang isang laruan ng bata sa kanyang dealership. Ang kending ito ay katugma ng candy sa pinangyarihan ng krimen. Sa oras na ito, dumating si Gongsan para magbigay ng mga pahiwatig. May isang matandang lalaki na madalas pumunta sa supermarket para bumili ng ganitong uri ng candy. Batay sa impormasyong ito, agad na naghanap si Daisung sa internet ng impormasyon tungkol sa mga gawi sa pagkain ng mga kriminal na may kriminal na record na naninirahan sa lugar na ito. Sa pag-scroll sa larawan ng isang lalaki, naramdaman ni Daisung na pamilyar ito. Sa oras na ito, dumaan ang isang babaeng part-time na empleyado at sinabing ang mga mata ng lalaking ito ay katulad ng mga mata ng matanda na madalas mag-ensayo ng nunchaku. Agad na nagtanong si Daisung kay Ahi tungkol sa balita sa matanda. Ang matanda ay kasalukuyang nasa ospital. Gusto rin ni Ahi na malaman ang tungkol sa matandang ito. Natuklasan niya na ang aktwal na edad ng matanda ay malaki ang pagkakaiba sa kanyang hitsura, kaya gusto niyang imbestigahan ang pagkakakilanlan ng matanda. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating sina Daisung at Ahi sa ospital. Ngunit natuklasan nila na matagal nang lumabas ang matanda at nag-iwan lang ito ng puting wig sa tabi ng kama. Kailangang maghintay ni Daisung at Ahi sa lobby ng ospital. Habang naglalakad-lakad sa labas, aksidenteng nabangga ni Daisung ang isang lalaki. Nang lumingon siya, natuklasan ni Daisung na ito ang matanda na madalas mag-ensayo ng nunchaku. Gayunpaman, sa oras na ito, ang kanyang mukha ay ganap ng iba. Lumabas na ito pala ang kriminal na gumawa ng peking pera. Sa hindi inaasahan, ang kriminal na ito ay palaging nagtatago sa tabi ni Daisung. Sa sandaling ito, mukhang napakabangis ng mga mata ng kriminal. Kumuha siya ng isang maliit na kutsilyo at itinuon ito sa leeg ni Ahi. Kinuha ni Daisung ang lata ng peach juice sa lupa at naghandang ibato ito sa kriminal. Ngunit sa sandaling ito, biglang naalala ni Daisung ang nakaraan. Isang araw habang nag-aayos ng mga paninda si Daisung, nakatuklas siya ng isang nakabukas na kahon ng choco pie. Sa loob ng kahon ay may 5,000 won check at nakasulat sa kahon, "Babalik talaga ako." Hindi nagtagal, lumitaw ang kriminal sa supermarket at inatake ang ina ni Daisung. Nang matuklasan ito ni Daisung, agad niyang hinawakan ang lata ng peach juice sa kanyang kamay. Agad pagkatapos, lumipad ang peach juice sa ulo ng kriminal at nawalan ito ng malay sa mismong lugar. Walang tigil ang pagdaloy ng dugo. Tinulungan ni Police Kim si Daisung na takpan ng dugo. Balik sa kasalukuyan, ang nakaraang iyon ay hindi na nauulit sa pangalawang pagkakataon dahil si Ahi ay hindi isang mahinang babae kundi isang matapang na opisyal ng pulisya. Ang isang paitaas na pag-ikot ng kanyang balikat ay nagpabagsak sa kriminal. May pagdududa na lumapit si Daisung sa kriminal. Pagkatapos ay itinaas ni Daisung ang buhok nito at nakatuklas ng isang sugat sa anit nito upang kumpirmahin na ang taong nasa harap niya ay ang kriminal ng peking pera. Hiniling ni Daisung sa kanya na ulitin ang sinabi ng kriminal noong taong iyon. Nalaman ni Daisung na ang tono ng dalawang taong ito ay napakahalintulad. Sigurado si Daisung na ito ang kriminal noong taong iyon. Nakaramdam ng hinala si Ahi dahil sa nakaraan. Alam ni Ahi na ang kriminal ng peking pera ay napatay ni Daisung. Bumalik ang panahon noong nasa high school pa si Daisung. Si Mrs. Lee ay nasa supermarket nang atakihin siya. Noong gabing iyon, naghahanda ng regalo si Ahi para kay Daisung. Naghintay hanggang sa makatulog ang kanyang mga magulang, saka palihim na lumabas. Habang nakatayo sa harap ng salaming pinto ng supermarket, nakita niya si Daisung na nagbato ng isang lata ng mining juice ng diretso sa kriminal. Umaagos ang dugo mula sa ulo ng kriminal. Pagkatapos ay natumba ito ng walang malay. Nagpanik si Ahi at ibinato ang regalo sa pinto ng supermarket at mabilis na tumakbo palayo. Sa pagkarinig sa sinabi ni Ahi, lalong nalito si Daisung kaya hindi siya nakapagsalita. Ngunit napakabilis na bumalik ang kanyang kamalayan. Sinabi ni Daisung sa kriminal na kahit na gustong maghiganti ang kriminal kay Daisung, hindi niya maaaring sadyang patayin ang mga customer ng supermarket. Sa hindi inaasahan, lumingon ang kriminal para tingnan si Daisung at sumigaw ng malakas na mayroon siyang mga profesional na patakaran. Palagi lang siyang nagnanakaw at kailanman ay hindi pumapatay. Sa oras na ito, naghahanda na sina Ahi at Daisung na talian ang kriminal at dalhin ito sa istasyon ng pulisya. Kasabay nito, kapwa sila nakatanggap ng tawag sa telepono. Ang impormasyon ng dalawang tawag ay pareho, na nakatuklas ang mga pulis ng isang bagong katawan. Walang magawa sina Ahi at Daisung kundi dalhin ang kriminal ng peking pera sa pinangyarihan ng pagpatay. Natuklasan nila na buhay pa ang kriminal. Si Mrs. Lee at Police Kim ay kapwa walang masabi. Noong taong yon, matapos masugatan ni Daisung ang kriminal, sinundan ni Police Kim ang bakas ng dugo patungo sa basurahan. Doon, nakita ni Police Kim ang kriminal na naghihingalo. Gayunpaman, hindi iniligtas ni Police Kim ang kriminal at tumalikod palayo. Pagkatapos, walang nangyari sa maliit na bayan. Walang nagulat ng pagpatay at walang natagpo ang katawan. Bigla na lang nawala ang kriminal. Ngayon ay isinisi niya kay Police Kim ang pag-abandona sa kanyang buhay noong taong iyon. Sumigaw ng malakas si Mrs. Lee na ang isang pervert na kriminal na tulad niya ay dapat lang mamatay. Noong taong iyon, dahil nawala siya, nagkaroon ito ng seryosong epekto sa sikolohiya ni Daisung. Noong panahong iyon, nasa high school pa si Daisung. Palaging nabubuhay sa takot si Daisung. Nag-aalala si Daisung na baka bumalik ang kriminal para maghiganti. Dahil sa takbo ng pag-iisip na ito, mula noong araw na iyon, nagsimulang mahulog si Daisung sa isang estado ng sikolohikal na kawalan ng katatagan. Hindi makapag-concentrate sa pag-aaral si Daisung, kaya hindi naging maayos ang kanyang mga pagsusulit. Malinaw na si Daisung ay isang henyo noong bata pa. Ngunit unti-unti siyang naging isang bigo. Ang tanging nagawa ni Daisung ay manatili sa supermarket para magtrabaho. Sa oras na ito, dumating ang mga inspektor mula sa istasyon ng pulisya sa pinangyarihan ng krimen. Mabilis na inilabas ang kriminal. Nang pauwi na si Daisung, aksidenteng nakita niya ang anino ng isang batang lalaki na may suot na sombrero na naglalakad
naglalakad sa pasilyo. Ngunit hindi nagbigay ng malaking pansin si Daisung. Noon lang nalaman ni Mrs. Lee na si Ahi ay isang saksi sa kaso noong taong iyon. Hindi mapigilan ni Mrs. Lee na makaramdam ng awa dahil bata pa si Ahi noong panahong iyon, ngunit kailangan niyang dumanas ng ganoong kalaking pagkabigla. Bukod dito, kailangan itong ilihim ni Ahi sa loob ng napakaraming taon. Tiyak na naging miserable siya ng husto. Sa sandaling ito, napaiyak si Ahi. Mula sa sandaling nasaksihan niya ang insidente noong taong iyon, ninais na niyang maging isang opisyal ng pulisya sa hinaharap. Tiyak na dahil gusto niyang protektahan si Daisung mula sa kriminal. Agad na inaliw ni Mrs. Lee si Ahi at nagpasalamat sa tahimik na proteksyon nito. Mabuti na lang, nahuli na ang kriminal. Ang buhol sa puso ni Mrs. Lee ay nakalag na rin. Hindi na kailangang gumising ni Mrs. Lee sa hating gabi para pumunta sa supermarket para mag-check. Ngayong nalutas na ang panganib, hindi na kailangang pumunta ni Daisung sa supermarket para magtrabaho. Maaari nang gawin ni Daisung ang trabahong gusto niya. Gayunpaman, gustong gawin ito ni Daisung hanggang sa huli. Gusto ni Daisung na manatili sa supermarket at magtrabaho sa loob ng isang buong buwan. Gusto ni Daisung na tulungan ang supermarket na mapataas ang benta. Natawa si Mrs. Lee nang marinig iyon. Ang eksena sa sandaling ito ay tunay na mapayapa at masaya. Ngunit, sa bunton ng damo sa likod, tila may isang misteryosong titig na nagmamasid sa kanila. Matapos malampasan ang mga bagyong ito, muling pinasiklab ni Ahi at Daisung ang kanilang lumang pag-ibig. Sinabi ni Daisung kay Ahi na labis siyang nababahala sa pagpatay na nangyari sa maliit na bayang ito. Ang huling pagkakataon na nakilala ni Daisung ang kanyang regular na customer ay nang pumunta ito sa supermarket para bumili ng mga bagay. Ang item na binili nito bago mamatay ay ang laruang washing machine na hawak ni Daisung sa kanyang kamay. Sinabi ng customer kay Daisung na mayroong isang natatanging recipe. Ibuhos lang ang soju at beer sa loob ng washing machine at gagawa ito ng isang napakasarap na inumin. Ang inuming ito ay may napakagandang epekto sa pagbawi ng stress. Ang customer ay malinaw na isang mabuting tao. Hindi ko maintindihan kung bakit nagkaroon siya ng ganoong kalunos-lunos na kapalaran. Samantala, si Inspector Yung ay malapit sa pinangyarihan ng krimen. Nakatuklas si Inspector Yung ng isang sasakyang may 2 gulong sa pinangyarihan ng krimen. Pagkatapos ay ininteroga ni Inspector Yung ang kriminal. Sa pamamagitan ng surveillance camera, napansin ni Inspector Yung na madalas umaaligid ang kriminal sa harap ng bahay ng biktima. Nang banggitin ng mga pulis ang motibo ng kriminal, galit na sinabi nito na gusto niyang maghiganti kay Daisung at sa kanyang ina. Iyon ang dahilan kung bakit sadyang gumawa siya ng mga kakaibang bagay sa paligid ng mga customer ng supermarket. Ang kanyang layunin ay gawin ang supermarket na hindi na makapagbenta pa. Nanumpa siya na kailanman ay hindi siya pumatay ng sinuman. Nagsimula pa nga siyang isisi kay Daisung dahil muntik na siyang mapatay ni Daisung ng maraming beses. Kinabukasan, habang nagtatrabaho sa supermarket, si Gongsan, na may nag-aalalang ekspresyon, ay nagsabi sa kanyang iba pang mga kasamahan na pinaghihinalaan niya na ang supermarket ay minumulto. 2 regular na customer ng supermarket ang namatay at ang ina ni Daisung, pati na rin si Daisung, ay nakatuklas ng mga patay na katawan ng sunod-sunod. Bilang karagdagan, palaging bumabagsak si Daisung sa civil service exam. Nag-aalala si Gongsan na baka magsara ang supermarket, na nangangahulugang ang lahat ng empleyado rito ay mawawalan ng kanilang mga trabaho. Ngunit ang higit na nagpabahala kay Gongsan ay ang kanyang sarili. Dahil matagal na siyang nagtatrabaho sa supermarket, natatakot siyang baka madamay siya. Si Daisung, na kumakain sa tabi niya, ay narinig ang lahat ng ito. Ngunit nagkunwari si Inspector Jong na walang naririnig. Sa oras na ito, nagsalita si Gongsan at sinabing pumunta siya sa istasyon ng pulisya para magtanong ng impormasyon. Sinabi niya na pansamantalang itinalaga ng mga pulis ang kriminal bilang isang harasser. Sinasabing ang kriminal na ito ay mayroon ding iba pang mga kasabwat. Matapos makinig, agad na nagmadaling lumabas ng supermarket si Daisung. Una, kinumpirma ni Inspector Yung kay Ahi ang sinabi ni Gongsan. Tahimik na tumango si Ahi dahil sa legal na paraan, wala pa ring sapat na ebidensya para patunayan na ang kriminal ay isang killer. Sa lalong madaling panahon, palalayain na namang muli ang kriminal. Biglang naalala ni Daisung ang isang detalye. Sa tabi ng katawan ng biktima ay may isang choco pie. Bukod dito, sa lupa malapit doon ay may isang lata ng peach juice. Kahit anong detalye, may kaugnayan ito sa matagal na galit sa pagitan ni Daisung at ng kriminal. Ang kriminal ay tiyak na may kaugnayan sa killer. Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita si Daisung, agad na ipinaalala ni Ahi kay Daisung na dahil may elemento na may kaugnayan kay Daisung, maaaring paghinalaan siya ng mga pulis. Pagkatapos, hindi na pinayagan si Daisung na banggitin pa ang mga bagay na ito. Gaya ng inaasahan, nangyari nga ang tulad ng sinabi ni Ahi. Sa oras na ito, muling binuksan ni Inspector Jong ang kuha ng kamera. Gabi na nang ang isang lalaki na may katawan na katulad ni Daisung ay palihim na pumasok sa gusali kung saan nakatira ang babae. Bago iyon, nakakita si Inspector Yong ng isang sasakyang may 2 gulong. Dahil dito, naging hinala si Inspector Yong. Palaging nagtatrabaho ng husto si Chon Kyu sa fresh food counter. Nag-iwan ng malakas na impresyon ang bata dahil sa kanyang masunuring hitsura at maliwanag na ngiti. Bukod dito, ang bata ay may kakayahan ding makipag-usap ng mabilis at malambing. Ang mga bagay na ito ay nagdulot sa mga babaeng customer na makaramdam ng labis na kaligayahan. Ang mabahong fresh food area ay naging lugar na ngayon na umaakit ng pinakamaraming customer sa supermarket. Kailangang matuto ng kanyang mga kasamahan mula sa kanya. Ngunit walang magandang impresyon si Daisung sa batang ito. Dahil sa araw ng pagpatay, nakita ni Daisung ang isang bata
batang lalaki na may suot na napakahinalang sombrero. Ang batang iyon ay kamukhang-kamukha ni Chon-kyu. Sinimulan ni Daesung na lihim na obserbahan ang bata. Natuklasan ni Daesung na labis na interesado si Chon-kyu sa mga batang babae na nag-iisa sa buhay. Sinuri din ni Daesung ang mga dokumento ng bata na nagkumpirma na ang bata ay nakatira sa parehong apartment building ng biktima. Ibinahagi ni Daesung ang kanyang mga hinala tungkol kay Chon-kyu kay Ahi. Ngunit naisip ni Ahi na masyadong sensitibo si Daesung. Paano magagawa ng isang bata ang ganoong kakilakilabot na bagay? Dahil hindi makuha ang tiwala ng kanyang kasintahan, nagpa siya si Daesung na alamin ito ng mag-isa. Habang nagtatrabaho si Chon-kyu, kinuha ni Daesung ang susi ng locker at dahan-dahang binuksan ang locker ng bata. Nakatuklas si Daesung ng isang makeup bag sa loob at mayroon ding isang pares ng underwear ng babae. Nagkataon naman na gustong bumalik ni Chon-kyu para kumuha ng bagong guwantes sa pagkatay ng isda. Nagpanik at nalito si Daesung. Ngunit nagawa pa rin niyang linisin ang lahat bago bumalik si Chon-kyu. Pagkatapos ay pumasok ng walang pahintulot si Daesung sa bahay ni Chon-kyu. Dito, nakatuklas si Daesung ng maraming damit ng babae sa loob ng aparador. Kabilang sa mga ito ang mga medyas at lalo na ang isang pamilyar na jacket. Ito ang damit na isinuot ng biktima noong gabing iyon. Agad na ipinaalam ni Daesung kay Ahi ang balitang ito. Sa oras na ito, nakabalik na rin si Chon-kyu sa bahay. Lumabas na naibenta na ng bata ang lahat ng fresh food, kaya nakauwi siya ng maaga. Walang nagawa si Daesung, kundi mabilis na kunin ang kanyang mga sapatos at lumabas sa bintana. Mukhang butiki si Daesung na nakakapit sa pader ng gusali. Mabuti na lang, hindi napansin ni Chon-kyu na may pumasok sa kanyang bahay. Isinara lang ng bata ang bintana at agad na naupo sa kanyang silid. Pagkatapos ay kumuha siya ng isang wig at sinimulan itong ayusin. Mula sa labas ng bintana, nakita rin ni Daesung ang eksenang ito. Narinig ni Ahi sa telepono at nalaman na nasa gulo si Daesung, kaya agad siyang tumakbo para iligtas ito. Mabilis na umakyat si Ahi sa bintana. Sa oras na ito, naglalagay ng makeup si Chon-kyu. Patuloy na tumitig sina Daesung at Ahi sa bata hanggang sa magdilim. Matapos mag-makeup, nagbihis babae si Chon-kyu at umalis ng bahay. Sumunod sa likod ng bata sina Daesung at Ahi. Ngunit nang makarating sila sa isang mataong lungsod, nawalan sila ng baka sa bata. Kasabay nito, nag-iisa si Yache sa kanyang daan pauwi. Kakatwa, palagi niyang nararamdaman na parang may nagmamasid sa kanya mula sa likod. Dahil sa pag-aalala, sinubukan niyang tumakbo para makauwi ng mabilis. Kinabukasan, pumasok sa trabaho si Yache habang nagpapanik. Sinabi niya sa kanyang mga kasamahan na kagabi, habang naglalakad siya sa isang mataong lugar, may isang lalaking patuloy na sumusunod sa kanya. Ang pangungusap na ito ay nagdulot sa lahat na makaramdam ng kawalan ng katahimikan. Sa oras na ito, ang isang mabait na kasamahan na si Junho ay nagkusang magmungkahi na sa susunod na ilang araw, ihahatid niya si Yache pauwi. Itinuon ni Daesung ang lahat ng kanyang hinala kay Chon-kyu. Pagkatapos ay sinabihan ni Daesung si Junho na maging lalong maingat kapag inihatid si Yache pauwi. Kung ang taong sumusunod sa kanya ay si Chon-kyu sa fresh food counter, hindi siya dapat kumilos ng pabigla-bigla. Sa halip, kailangang makipag-ugnayan agad si Junho kay Daesung. Nakita ni Daesung na may damdamin si Junho para kay Yache at mabilis na pinatigil ito dahil may asawa na rin siya at hindi na single. Hindi nagtagal, biglang nabasag ang salaming pinto ng supermarket. Mabilis na tumakbo sa labas si Daesung. Lumabas na may hawak na bato ang kriminal at ibinabato ito sa supermarket kasama ang mayabang na molester na may layuning sirain ito. Nang makita niya si Daesung, sinumpa niya ng matindi si Daesung. Binalatukan niya si Daesung dahil noong bata pa si Daesung, masyado raw itong makasarili. Si Daesung ang sumira sa kanyang orihinal na magandang buhay. Hindi lang iyon, ipinakita rin ng kriminal ang scars sa kanyang ulo para makita ng lahat sa kalye. Sinabi niya na ito ay ebidensya na ninais siyang patayin ni Daesung. Orihinal na gustong magparaya ni Daesung para palagpasin na lang ang mga bagay-bagay. Ngunit sinabi ng kriminal na hindi niya gustong makipagkasundo. Gusto niyang sirain ang supermarket na ito para maghiganti kay Daesung. Hindi na ito natiis pa ni Daesung. Tumayo siya sa harap ng kriminal at nagbanta ng matindi. Ipinapaalala ni Daesung sa kriminal na huwag kalimutan ang scar sa ulo nito. Sa oras na ito, nakamit na ng kriminal ang kanyang layunin. Sa huli, nahulog si Daesung sa kanyang bitag. Inamin mismo ni Daesung ang tangkang pagpatay ilang taon na ang nakalipas. Ang mga pulis ay nakatayo rin sa likod. Sa katunayan, ito ay isang dula lamang kung saan nagtulungan ang mga pulis at ang kriminal sa isa't isa. Pinagdudahan ng mga pulis na si Daesung ang tunay na may sala sa mga pagpatay. Dahil ang shopping bag na nakasabit sa pinto ng biktima ay may mga fingerprint ni Daesung. Agad pagkatapos, pumunta ang mga pulis sa silid ni Daesung para magsagawa ng investigasyon. Nakatuklas sila ng maraming kakaibang papel na medyas at mga gamit ng babae sa silid ni Daesung. Dahil dito, lalong naging hinala si Daesung. Ang tanging naipaliwanag ni Daesung ay pinagdudahan niya na ang biktima ay sinakal hanggang sa mamatay. Kaya naman, humawak siya ng iba't ibang pares ng medyas para subukan ang elasticity ng mga ito. Ang mukha ni Inspector Yung ay puno ng pagdududa. Tinanong niya si Daesung kung anong dahilan mayroon siya para magsagawa ng ganoong investigasyon. Sa oras na ito, nakabalik na si Mrs. Lee. Galit niyang pinaalis si Inspector Yung sa labas ng bahay. Ngunit sa huli, inihatid pa rin ni Inspector Yung si Daesung sa istasyon ng pulisya para sa interogasyon. Sa pagtingin sa mga dokumentong nakolekta tungkol kay Daesung, alam ni Inspector Yung na si Daesung ay isang miserable at bigong tao. Maraming beses na kumuha ng civil service exam si Daesung, pero bumagsak pa rin.
kaya nagtrabaho na lang si Daisung bilang empleyado sa supermarket ng pamilya. Bukod dito, wala man lang silid si Daisung na marentahan. Ang tanging nagawa ni Daisung ay lumipat sa isang maliit na silid sa supermarket. Nagkataon naman na yon ang araw kung kailan nagkaroon ng aksidente ang biktima, lalo na't si Daisung ay anak ng may-ari ng supermarket. Kaya ang pag-alam sa impormasyon ng customer ay napakadali lang na parang nagbabaligtad lang ng kamay. Ang isa pang punto ay si Daisung ang muntik ng pumatay sa kriminal ng peking pera. Sa pagsasama-sama ng mga bagay na ito, maaaring si Daisung ay isang killing pervert. Walang kalaban-laban si Daisung nang marinig ito. Kahit si Daisung ay hindi akalain na ang kanyang buhay ay magiging napakamiserable. Itinuturing na ni Inspector Yung si Daisung bilang isang malamig ang dugong killer at hindi alam ni Daisung kung paano ipapaliwanag ang kanyang sarili. Sa supermarket, kumalat sa lahat ng dako ang balita na si Daisung ay isang killer. Nang marinig ng mga customer ang balita, labis silang nalito. Itinatapon nila ang kanilang mga gamit at tumatakbo palayo. Kahit ang matalino at kaibig-ibig na bata sa raw food counter ay hindi mapigilan ang mga customer. Agad na naging labis na desyerto ang supermarket. Sa ganitong sitwasyon, sa lalong madaling panahon, kailangan nang magsara ng supermarket. Lumipas na ang panahon ng pag-aresto at wala nang higit pang ebidensya ang mga pulis. Kaya kailangan na nilang pakawalan si Daisung. Kababalik lang ni Daisung sa supermarket nang makatagpo niya si Shoyul. Sa labas ng pinto, sinabi ni Shoyul kay Daisung na ang buong maliit na bayan ay nagpapakalat ng chismis na si Daisung ang killer sa supermarket. At dahil sa chismis na ito, baka magsara na ang supermarket. Sa pagtingin sa likod ni Daisung habang papasok ito sa supermarket, naisip ni Shoyul sa kanyang sarili na marahil ay hindi naman killer si Daisung. Umakyat sa itaas si Daisung. Nagpiprito ng tofu ang kanyang ina para ipagdiwang ang kanyang paglaya. Ngunit kinain ni Daisung ang tofu na may pait sa kanyang puso. Maaring mahirapan si Daisung na linisin ang kawalang katarungang ito. Ngunit kahit gaano pa ito kahirap, hindi susuko si Daisung. Noong gabing iyon, inanyayahan ni na Daisung at ng kanyang ina si Ahi sa kanilang bahay. Doon, silang tatlo ay bumuo ng isang koponan para lutasin ang kaso. Sinabi ni Daisung na ang taong kanyang pinaghihinalaan ay ang batang lalaki na nagbebenta ng fresh food. Dahil sa bahay ni Chonkyu ay may maraming papel na medyas at sa aparador ng bata ay may isang damit na katulad ng damit ng biktima. Higit na mahalaga, palaging nagdadamit babae si Chonkyu para maglakad sa kalye. Sapat na ito para patunayan na isa siyang pervert. Ngunit ang ebidensya ni Daisung ay ganap na itinanggi ni Mrs. Lee. Sinabi niya na ang mga bagay na ito ay malamang na nagkataon lang at hindi maaaring gamitin bilang ebidensya. Matapos ang maingat na talakayan, nagpa siya ang grupo ng tatlo na gumawa ng listahan ng mga empleyado ng supermarket. Pagkatapos, inimbestigahan nila ang bawat tao para makahanap ng suspect. Ang unang taong sinundan ay ang matabang tita na si Gongsan. Palaging gustong bumili ng apartment ni Gongsan. Sa kasalukuyan, mayroon ng 2 kaso ng pagpatay. Dahil dito, ang presyo ng bahay ay natural na bumagsak ng husto. Para kay Gongsan, ito ay isang gintong pagkakataon para bumili ng bahay. Sa mga nakalipas na araw, nakikinig siya sa mga impormasyon sa lahat ng dako tungkol sa kung sinong mga may-ari ng bahay ang nagbebenta ng kanilang mga bahay. Gaya ng inaasahan, pumunta si Gongsan sa ama ni Shoyul. Lumabas na tinarget ni Gongsan ang bahay ng kamakailan lamang na namatay na babaeng biktima. Masiglang hinikayat ni Gongsan ang ama ni Shoyul na ibenta ang bahay sa kanya. Habang nakatayo sa silid ng bahay, hindi nagpakita ng anumang takot si Gongsan. Sa kabaligtaran, ipinahayag ni Gongsan ang kanyang kagalakan sa pagkakataong bumili ng bahay sa mababang presyo. Matapos makumpleto ang investigasyon kay Gongsan, masayang bumalik si Daisung sa supermarket para ipagpatuloy ang pag-imbestiga sa kanyang iba pang mga kasamahan. Ngunit napakasensitibo nila. Sandali lang ang kailangan para mapagtanto nila na sinusuri sila ni Daisung. Kasabay nito, ang ama ni Daisung ay may malapit na relasyon sa presidente ng Women's Association. Sinabi niya kina Ahi at Mrs. Lee ang tungkol sa isang chismis. Si Gongsan at ang presidente ng Women's Association ay kamakailan lang naglaro ng mahjong ng magkasama. Dahil dito, naghinala ang lahat. Ang presidente ng Women's Association ay may masamang relasyon sa Community Redevelopment Alliance dahil tinutulan niya ang muling pagpapaunlad ng lugar. Sa makatuwid, mula sa simula hanggang sa huli, ang presidente ng Community Development Association ay nakatanggap ng maraming pera. Ang pag-uugali ng presidente ng Women's Association ay humadlang sa mga manggagawa na makatanggap ng kompensasyon. Sinubukan ni Gongsan kamakailan na ikalat ang balita ng pagpatay sa maliit na bayan upang mapilitan ang presyo ng mga bahay na bumagsak ng husto. Pagkatapos ay pupunta siya para bumili ng mga bahay sa murang presyo. Kung titingnan mo ito ng ganito, si Gongsan ay tiyak na isang taong makasarili. Gayunpaman, hindi naniwala si Daisung. Maari kayang handang pumatay si Gongsan ng isang tao dahil lang sa gusto niyang bumili ng murang bahay. Ang taong pinaghihinalaan pa rin ni Daisung ay si Chonkyu. Sa oras na ito, pumunta rin si Shoyul sa supermarket para bumili ng mga bagay. Ngayong araw, bumili si Shoyul ng maraming gulay. Ngunit sinabi niya na hindi niya binili ang mga ito dahil gusto niyang kumain ng gulay. Ang kanyang ekspresyon ay medyo misteryoso rin. Matapos umalis ni Shoyul, kinuha ni Daisung ng door card ni Chonkyu at ibinato ito sa lost and found area. Sa oras na ito, napansin din ni Daisung ang tsinelas na dinala ni Shoyul. Sa sandaling ito, nagkataong dumating ang pulis na si Kim sa supermarket. Sa sandaling makita niya ito, nalaman niya na ito ang tsinelas ng pinatay na biktima. Sinabi ni Daisung na ito ang tsinelas na dinala ni Shoyul at ibinato rito. Sinisi ng pulis na si Kim si Daisung dahil sa hindi pagbibigay ng tsinelas sa mga pulis ng mas maaga dahil ito ay napakahalagang ebidensya. Kung gayon, si Shoyul ay maaaring maging isang saksi sa kaso. Ang pangungusap na ito ay nagpagising kay Daisung. Naalala ni Daisung na tinanong niya si Shoyul kung may nakita ba siyang ibang tao bukod sa tsinelas. Tila nagatubili siya na tila may nalalaman si Shoyul
Shoyul. Habang nakikipag-usap si Daesung sa pulis na si Kim, si Chon-kyu ay nakatayo sa likod at nakikinig sa lahat ng bagay. Nagbigay ng kaunting pansin ang bata sa tsinelas at kay Shoyul. Hindi nagtagal, natuklasan ni Daesung na umalis na si Chon-kyu sa supermarket sa hindi malamang oras. Mabilis na napagtanto ni Daesung na may hindi tama. Sinabi ni Daesung sa kanyang ina na ang mga candy na nahulog sa pinangyarihan ng krimen ay malamang na iniwan ng killer. Si Shoyul naman ay malamang na isang saksi. Agad na tumakbo si Daesung at ang kanyang ina para hanapin si Shoyul. Ngunit wala ito sa kanyang bahay. Maging ang ama ni Shoyul ay hindi rin alam kung nasaan ang kanyang anak. Naisip ni Daesung si Chon-kyu na bigla na lang ding nawala ng walang dahilan. Patuloy na dumaig ang matinding kaba sa puso ni Daesung. Napaisip si Daesung kung kinidnap ba si Shoyul ni Chon-kyu. Kinuha ni Daesung ang susi ng bahay ni Chon-kyu mula sa lost and found area. Pagkatapos ay tumakbo si Daesung patungo sa bahay ni Chon-kyu. Laking gulat niya nang si Chon-kyu mismo ang nagkusa na magbukas ng pinto. Nalaman na pala ng lalaki na ninakaw ni Daesung ang susi ng kanyang bahay. Alam din ng lalaki na pumunta si Daesung sa kanyang bahay kahapon. Hindi pinansin ni Daesung ang mga sinabi ng lalaki. Bagkus ay mabilis siyang pumasok sa loob ng bahay upang hanapin si Shoyul. Sa mismong huling sandali, sumugod si Mrs. Lee sa loob at gumamit ng electric shock para pakinggihan at pingsanin si Chon-kyu. Pagkagising ng lalaki, nagulat na lang siya nang magising siyang nakatali sa isang upuan. Tinanong siya ni Daesung kung bakit nasa kanya ang jacket ng batang babae. Ipinaliwanag ng lalaki na ang jacket ay regalo mismo ng batang babae. Ang batang babae na iyon ang natatanging kaibigan ni Chon-kyu. Ang pagbabalat kayo ng lalaki noon ay isa lamang palang lihim na nakasanayan nilang magkaibigan. Nang makita na hindi pa rin naniniwala si Daesung sa kanyang mga sinasabi, hiniling ni Chon-kyu kay Daesung na buksan ang drawer ng tsaa sa ilalim ng kama. Sa loob nito ay ang medical record book ni Chon-kyu. Lumalabas na ang lalaki ay kabilang sa LGBT. Ang nais niya talaga sa kanyang kalooban ay maging isang babae. Dahil dito, ang kanyang paglaki ay palaging nakakatanggap ng mapanghusgang tingin mula sa mga tao sa kanyang paligid. Ngunit hindi akalain ng lalaki na dahil lamang sa kanyang libangan na magsuot ng damit babae, ituturing na siyang isang killer. Nang marinig ito, paulit-ulit na humingi ng paumanhin ang ina ni Daesung sa kanya. Pagkatapos humingi ng tawad, naisip naman nilang hanapin si Shoyul. Sa sandaling iyon, tumatakbo si Shoyul sa kalsada. Tila may tinatakasan siya. Hindi nagtagal, buong gilas na gumapang si Shoyul sa loob ng isang bunton ng basura. Hinahanap din siya ng kanyang ama. Bakas ang labis na takot kay Shoyul. Matapos kumalma, binuksan ni Shoyul ang isang maliit na kahon, ngunit natuklasan niya na nawawala ang cellphone na itinago niya doon. Sa oras na ito, nagpakita ang kriminal na namemeke ng pera. Hawak din niya ang cellphone ng batang babae. Nais kumpirmahin ng kriminal na ito kung saksi ba si Shoyul sa nangyaring pagpatay o hindi. Ngunit hindi sumagot si Shoyul. Napag-alaman na alam pala ni Chon-kyu na ang ama ni Shoyul ay nagtatrabaho sa isang real estate company. Nais tanungin ni Chon-kyu si Shoyul kung saan niya pinulot ang tsinelas at kung ano ang kanyang nakita. Ngunit iginiit lang ni Shoyul na wala siyang nakita. Pero pinanindigan ni Chon-kyu na nakita niya ito at halatang pilit na itinatago ito ni Shoyul. Pagkatapos, tumalikod si Shoyul at tumakbong pabalik sa kanyang lihim na taguan. Samantala, natuklasan ng kriminal na namemeke ng pera ang lihim na taguan ni Shoyul. Na-curious siya, kaya gumapang siya papasok sa loob. Nang makita ang cellphone, binuksan niya ito at labis na natuwa dahil nakatagpo nga siya ng isang kayamanan. Gayunpaman, nang lumabas ang kriminal mula sa basurahan, sa kasamaang palad ay nakita siya ng ward chairman. Dumura ang ward chairman na nagpapakita ng kanyang pagkamuhi sa lipunang ito. Dahil sa mga peste tulad ng kriminal na ito, lalong sumasama ang lahat. Balik sa kasalukuyan, muling nakita ng ward chairman ang kriminal. Sinasadya nitong huwag ibalik ang cellphone kay Shoyul. Nadiri ang ward chairman nang makitang may isang matangkad na lalaki na nambubuli ng isang bata. Sa puso ng presidente ng ward, nagkaroon ng sandali ng pagkabaliw. Pumulot siya ng mga bagay sa kalsada at diretsong ibinato ang mga ito sa kriminal. Nagalit ang kabilang panig at ibinaling ang kanyang target sa ward chairman habang sinasamantala ang kanyang pagkadapa. Sa pagkakataong ito, mabilis na inagaw ni Shoyul ang cellphone at nagtago sa likod ng ward chairman. Sinasadyang binangga ng presidente ng ward ang nakaparadang kotse sa ilalim ng gusali para makakuha ng atensyon. Pagkatapos ay ibintang niya ang insidente sa kriminal. Mabilis na lumabas ang galit na may-ari ng kotse at binugbog ang kriminal. Dumating din agad ang mga pulis at dinala siya palayo. Sa oras na ito, dumating din sa pinangyarihan si Daesung at ang kanyang ina. Nais sanang magtanong ni Daesung kay Shoyul. Subalit, mabilis siyang dinala palayo ng kanyang ama. Walang nagawa si Daesung at ang kanyang ina kundi bumalik na lamang sa supermarket. Dumating din kalaunan sina Ahi at Police Officer Kim. Kinumpirma ni Daesung na ang killer ay hindi ang kriminal na namemeke ng pera. Hiniling ni Daesung sa lahat na tingnan ang mga paa ni Shoyul dahil wala siyang suot na sapatos. Na tila ba katatakbo lang niya mula sa isang lugar. Kung kinidnap man ng kriminal si Shoyul at pagkatapos ay nakatakas ito, tiyak na may makakakita sa kanilang dalawa na magkasamang naglalakad. Matapos marinig ito, agad na kumilos si Police Officer Kim. Pumunta siya sa bahay ng kriminal para hanapin ang mga sapatos ni Shoyul sa kung saan-saan. Ngunit matapos ang ilang sandali ng paghahanap, wala siyang nahanap. Mahigpit na binalaan ni Police Kim ang kriminal na mamuhay ng tahimik at huwag nang gumawa pa ng gulo. Kung hindi, isinumpa ni Police Kim na ipapakulong niya ito sa lalong madaling panahon.
Dahil wala nang ibang pagpipilian, nais ni Daisung na personal na tanungin si Shoyul tungkol sa lahat. Patuloy siyang tumawag hanggang sa sumapit ang gabi bago sumagot ang ama ni Shoyul. Ngunit tumanggi ang ama ni Shoyul na papagsalitain si Shoyul kay Daisung. Nanindigan din siya na ang kanyang anak ay hindi isang saksi. Sa huli, hiniling niya kay Daisung na huwag nang abalahin pa ang kanyang pamilya. Siyempre, hindi naniwala si Daisung sa mga sinabi nito at matapos sabihin iyon ay mabilis na ibinaba ng ama ang telepono. Sa oras na ito, nakahiga si Shoyul sa kama at nagising dahil sa isang masamang panaginip. Sumigaw siya ng, "Hindi ko makita." Nang magising si Shoyul, tinanong siya ng kanyang ama kung may nakita ba siyang kahindik-hindik na bagay. Ngunit hindi sumagot si Shoyul. Pagkatapos, sinabihan siya ng kanyang ama na huwag nang pupunta sa supermarket ng mag-isa at huwag na ring makikipag-usap pa kay Daisung. Kung tatanungin man si Shoyul ni Daisung, kailangan muna niya itong sabihin sa kanyang ama. Tumango naman si Shoyul bilang pagsang-ayon. Samantala, pinag-uusapan din ni Daisung at Ahi ang tungkol kay Shoyul. Ang batang ito ay may malaking kuryosidad at napakagandang memorya. Ngunit hanggang ngayon, hindi pa rin niya sinasabi kung ano ang nasa isip niya. Makikita na siya ay isang bata na may komplikadong buhay sa kanyang kalooban. Noong unang beses niyang makita ang katawan ni Ahi, labis siyang natakot. Nagtaka si Ahi kung paano mararanasan ng isang batang tulad ni Shoyul ang ganoong bagay. Kinabukasan, pumasok sa trabaho si Daisung tulad ng dati. Ngunit nang madaan siya kay Chonkyu, nakaramdam si Daisung ng kaunting hiyang-hiya. Kaya naman palaging nagpabalik-balik si Daisung sa paligid dahil nais niyang humingi ng tawad sa pagkakamali niyang paghinalaan si Chonkyu. Sinabihan naman ni Chonkyu si Daisung na huwag nang makaramdam ng guilt dahil nakalimutan na niya ang nakaraan. Hindi nagtagal, nagkusa si Chonkyu na makipagkita ng pribado kay Daisung sa bodega. Napansin ni Chonkyu na ang nararamdaman ni Junho para kay Yachae ay medyo mapilit at matigas ang ulo. Nakita rin ni Chonkyu na madalas ibili ni Junho si Yachae ng toilet paper at mga medyas na papel. Ang pahayag na ito ay nagdulot ng kaunting pagdududa kay Daisung. Agad na pinayuhan ni Daisung si Junho na kontrolin ang kanyang pag-uugali dahil ang pag-ibig ni Junho ay maaaring ituring na panghaharas. Ngunit binalewala lang ni Junho ang mga salita ni Daisung. Pagkatapos ng trabaho, nagpa siya si Daisung na sundan sina Junho at Yachae upang mag-obserba sa sitwasyon. Sa daan, kumilos ng maginoo si Junho na handang protektahan ang magandang babae. Ngunit ang labis na malapit na kilos ni Junho ay nagdulot ng hindi komportableng pakiramdam kay Yachae. Hindi pa doon nagtapos. Dahil nang makarating sila sa bahay ni Yachae, nagkusa siyang hawakan ng kamay nito. Bago pa man makapagtapat si Junho, biglang binawi ni Yachae ang kanyang kamay mula sa kanya. Sinabi rin niya na hindi na nito kailangang ihatid pa siya sa kanyang bahay. Tinanggihan si Junho kaya nakaramdam siya ng lungkot. Tumalikod siya at umalis. Ngunit ang kanyang mga mata ay napuno ng poot. Tumingala si Junho sa bahay ni Yachae na may galit na ekspresyon. Hindi nagtagal, isang misteryosong lalaki na may suot na sombrero ang tumayo sa harap ng bahay ni Yachae. Gumamit pa siya ng kutsilyo para sirain ang trangka ng pinto upang makapasok sa bahay. Natakot si Yachae sa loob ng bahay. Gumamit siya ng isang kabinet para harangan ang pinto. Pagkatapos ay natatakot na tumawag sa pulis. Mabilis na dumating sina Ahi at Police Kim sa bahay ni Yachae. Natuklasan ni Ahi na nag-iisa lang si Yachae sa bahay, kaya agad niyang itinanong kung nasaan ang asawa nito. Sumagot lang si Yachae na ang kanyang asawa ay nag-abroad para sa negosyo. Nais pa sanang magtanong ng higit pa ni Ahi, ngunit pinigilan siya ng pulis. Mukhang may mabigat at mahirap na sitwasyong itinatago si Yachae. Tinawagan ni Daisung si Junho, ngunit hindi sumagot ang kabilang panik. Marahas na nagdodrawing si Junho at ang kanyang mukha ay puno rin ng galit. Kinabukasan, labis ang pag-aalala ni Yachae, kaya napilitan siyang magbasa ng resignation letter. Pinag-isipang mabuti ni Yachae ang desisyong ito at sinuportahan naman ito ni Mrs. Lee. Nakita ni Junho na nais umalis ni Yachae, kaya ninais niyang makipag-usap sa kanya. Ngunit agad siyang sinipa ni Mrs. Lee na naging sanhi ng kanyang pagkakahulog sa lupa. Binalaan siya ni Mrs. Lee na mag-focus sa kanyang trabaho at huwag nang abalahin pa si Yachae. Nalungkot si Junho, kaya pumunta siya sa pinto ng supermarket para manigarilyo. Sa oras na ito, dumating din si Daisung at sinabi sa kanyang mga kasamahan na pagkatapos ng trabaho ay aakyat sila sa rooftop para magdaos ng isang welcome party para kay Chonkyu. Habang naglalakad palayo si Daisung, tinanong siya ni Junho kung nakita ba nito ang kanyang sketchbook. Ngunit walang maalala si Daisung tungkol dito. Nang araw na iyon, pumunta ang ward chief sa mga bahay ng mga residente para magpatrolya. Natuklasan niya ang isang apartment kung saan walang nakatira. Ngunit gumagana pa rin ang metro ng kuryente. Na-curious siyang alamin kaya natuklasan niyang hindi nakakarekta ang pangunahing pinto. Pumasok sa loob ang ward chairman. Sa oras na ito, nagpakita rin ang kriminal na namimeke ng pera. Sinarhan niya ang pinto at ikinulong ang ward chairman sa loob ng silid. Pagkatapos ay umalis. Pumasok sa mas malalim na bahagi ang ward chairman at nalaman na walang laman ang silid, maliban sa isang malaking refrigerator na mukhang napaka-hindi kasiya siya. Binuksan ng ward chairman ang refrigerator at akmang sisigaw na sana siya nang biglang may kamay na nagtakip sa kanyang bibig at kinaladkad siya palayo. Sa oras na ito, malapit na ang oras ng uwian sa supermarket. Nagdala ang ama ni Daisung ng isang claw machine sa supermarket. Sinabi niya na ito ay magiging isang kayamanan na tutulong sa kanila para kumita ng mas maraming pera. Ngunit hindi binigyang pansin ni Mrs. Lee ang nakakainis na makinang ito. Kasabay nito, kadarating lang ni Shoyul sa supermarket. Noong una ay nais niyang itago ang cellphone sa lost and found area ng supermarket. Ngunit nang makita ang bear claw machine, sinamantala niya ang pagkakataon na ihagis ang cellphone sa loob nito. Pagkatapos ng trabaho, pumunta si Chonkyu sa rooftop. Sa harap ni Daisung at Ahi, ipinagtapat ni Chonkyu ang tungkol sa kanyang mga nakaraang krimen. Sa katunayan, ang taong nagulat ng kaso ay ang pamilya mismo ni Chonkyu. Nais ni Chonkyu na iwanan ang kanyang pamilya upang maghanap ng bagong buhay.
Kinuha ng lalaki ang pera ng pamilya para lamang magkaroon ng kapital sa negosyo. Walang nakakaalam na isuplong siya ng kanyang mga magulang sa pulisya sa paratang na pagnanakaw ng pera. Ipinadala pa nga nila siya sa isang mental hospital na naging dahilan ng kanyang pagdurusa at torture. Nakaramdam ng labis na simpatiya sina Daesung at Ahi sa lalaki matapos marinig ang kanyang kwento. Sa pagkakataong ito, dumating ang isang part-time employee nang walang imbitasyon, bitbit ang 2 kahon ng karne na inihanda ng kanyang katrabaho. Pagkatapos, hindi siya gaanong nagsalita kundi natural na umupo upang kumain. Binuksan ni Ahi ang bag at nalaman na 2 kahon lang ng karne ang naroon na hindi sapat para sa lahat. Iminungkahi niya na tawagan ang kanyang katrabaho para hilingin na magdala pa ng karagdagdang pagkain. Gayunpaman, paulit-ulit na tumawag si Daesung ngunit hindi sumasagot ang kanyang kasamahan. Naramdaman ni Daesung na kakaiba ito, ngunit nagpasya pa rin siyang magpatuloy sa pagkain. Hindi nagtagal, medyo marami nang nainom si Ahi. Mabilis siyang dinala ni Daesung sa banyo at dito na nagsimulang maging tensyonado ang mga bagay-bagay. Natuklasan ni Daesung ang isang sketchbook sa ibabaw ng lamesa na naglalaman ng maraming mararahas na larawan. May mga larawan pa nga ni Yache sa loob, kaya natitiyak ni Daesung na ang notebook na ito ay iniwan ni Junho. Sa oras ding ito, pumasok si Ahi at dahil nadumisan ang kanyang damit sa pagsusuka, tinulungan siya ni Daesung na magpalit. Sa hindi inaasahan, ang nakakahiyang eksenang ito ay nakita ni Mrs. Lee. Mabuti na lang at may mas mahahalagang bagay siyang dapat asikasuhin, kaya hiniling niya sa kanyang anak na mabilisang ihatid ang mga kalakal dahil may nag-order ng isang urgent delivery. Walang nagawa si Daesung kundi sundin ang sinabi ng kanyang ina. Kasabay nito, nakatakas ang ward chairman mula sa silid. Natatakot siya at patuloy na tumakbo hanggang sa aksidente siyang nahulog mula sa rehas. Nadaanan siya ni Daesung ngunit dahil sa nagmamadali ito, hindi niya napansin ang kakaibang pangyayari. Sa oras na ito, naglalakad si Gongsan mula sa malayo. Napansin ni Gongsan ang isang kakaibang amoy sa damuhan sa tabi niya at na-curious na tingnan ito. Hindi inasahan ni Gongsan na makikita ang ward chairman na malubhang nasugatan. Ang eksenang iyon ay nagpababa ng balahibo ng mga tao. Nanginginig na lamang na pinindot ni Gongsan ang kanyang telepono upang tumawag ng pulis. Matapos maihatid ni Daesung ang mga kalakal, inihatid niya si Ahi pauwi. Sa sandaling ito, umalingaw-ngaw ang sirena ng ambulansya na naging dahilan upang agad na mahimasmasan si Ahi. Nang marinig iyon, sinundan niya ang direksyon ng ambulansya patungo sa lobby ng residential area. Sigurado nga, nakita niya ang mga pulis ng lungsod na naroon din sa pinangyarihan. Matapos surin, natuklasan ng mga pulis ang isang glue gun sa hallway ng gusali. Malaki ang posibilidad na ito ang sandata na nakasugat sa mata ng ward chairman. Kumatok si Inspector Yung sa pinto ng silid na pinasukan ng ward chairman kanina. Sa sandaling ito, nagkusa ang kriminal na namimeke ng pera na lumabas mula sa katabing bahay at sinabing walang tao doon. Laking gulat ni Inspector Yung na dito pala ang bahay ng kriminal na namimeke ng pera. Bakit nga ba kung nasaan ang krimen o pagpatay? Doon din siya nagpapakita. Tiyak na hindi ito isang simpleng pagkakataon lamang. Nang gabing iyon, nakaranas si Daesung ng isang kakilakilabot na panaginip. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nag-iisa sa isang napakadilim na supermarket. May mga kalakal doon na may kaugnayan sa kriminal na namimeke ng pera. At ang mga bagay doon ay tila gustong maghiganti sa kanya. Isang pares ng kulay rosas na tsinelas ang lumapit sa kanya at isang pares ng papel na medyas ang nagtatangkang sumakal sa kanyang leeg. Sa matinding takot, biglang nagising si Daesung. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nakita niya si Junho na may hawak na glue gun na nakatutok sa kanya. Sa taranta, sinuntok ni Daesung ang panga ni Junho. Labis na nalungkot ang kabilang panig dahil maaga siyang pumunta sa rooftop ni Daesung para lamang tumulong sa paglilinis. Nagdulot ito ng kaunting guilt kay Daesung, ngunit medyo nagdududa pa rin siya. Tinanong ni Daesung ang kanyang kasamahan kung bakit hindi ito pumunta sa party kagabi. Sumagot lang ang kasamahan na masama ang kanyang loob kaya nanatili na lang siya sa bahay buong gabi. Nang pumunta siya sa supermarket para magtrabaho, hindi rin maganda ang mood ni Junho dahil marami siyang text kay Yache ngunit walang sagot. Kasabay nito, dumating si Gongsan at ipinaalam sa kanya ang balita tungkol sa pagtalon ng ward chairman mula sa gusali. Idinagdag pa ni Gongsan na bago tumalon, brutal muna itong pinatay at ang kanyang mga mata ay sinunog pagamit ang glue gun. Ang mga salita ni Gongsan ay lalong nagpabahala kay Mrs. Lee para kay Yache. Pagsapit ng kanyang bakanting oras sa trabaho, binisita ni Mrs. Lee si Yache sa bahay nito. Bitbit ang ilang mga kinakailangang gamit. Sinabi ni Mrs. Lee kay Yache na kung may kailangan ito ay sabihin lang sa kanya at dadalhin niya ito. Binigyang diin din niya na dapat limitahan ni Yache ang paglabas, lalo na sa gabi. Habang nagsasalita si Mrs. Lee, patuloy na tumutunog ang telepono ni Yache. Matapos umalis ni Mrs. Lee, sinagot ni Yache ang tawag at hiniling sa kabilang linya na pumili ng lugar kung saan sila magkikita. Mula nang magdala ang ama ni Daesung ng claw machine, madalas nang pumunta si Shoyul dito para maglaro. Gayunpaman, ang layunin ni Shoyul ay hindi para makuha ang laruan, kundi para bantayan ang bear na naglalaman ng cellphone. Sinusubukan itong bantayan ni Shoyul upang walang makakuha nito. Normal na nagpapatakbo ang supermarket nang biglang pumasok si Inspector Jung. Hiniling ni Inspector Jung kay Daesung na sumama sa estasyon ng pulisya. Lumalabas na may natanggap na reklamo ang mga pulis. May nakakita sa killer kagabi at ang taong iyon ay si Daesung. Ang oras ng pagpapakita ni Daesung ay kasabay ng oras kung kailan tumalon ang ward chairman mula sa gusali. Kalmadong inamin ni Daesung na pumunta siya sa residential building kagabi, ngunit ang layunin ay maghatid ng mga kalakal. Bukod sa maikling oras ng paghahatid, nasa rooftop siya buong gabi para sa party. Maraming tao ang maaaring magpatunay para kay Daesung. Nagsimula muling magtanong si Inspector Jung na sinasabing sa oras na naghahatid ng kalakal si Daesung, may ulat na may dala siyang glue gun. Ang maikling engkwentro ni Daesung sa ward chief ay
maaring naging dahilan ng pagkasunog ng mata nito at pagkatapos ay itinulak siya ni Daisung pababa ng hagdan. Ang mga hinala ni Inspector Jung ay nagpagalit sa mga empleyado ng supermarket dahil napaka-unreasonable nito. Ang ilang empleyado ay may hawak na kutsilyo habang ang iba naman ay nagtulak ng mga cart para itaboy ang mga pulis. Sa huli, nakipagkompromiso pa rin si Daisung sa mga pulis. Naisip ni Daisung na ang malinis na kalooban ay hindi dapat matakot sa kamatayan kaya nagpasya siyang pumunta muli sa estasyon ng pulisya. Hindi nagtagal, pumunta si Shoyul sa counter para bayaran ang mga binili niyang gamit. Ngunit aksidenteng nakita ng ama ni Daisung ang sugat sa kamay ni Shoyul. Mabuti ang kanyang kalooban na tulungan itong gamutin ang sugat, ngunit nang iangat niya ang kanyang ulo, nakita niyang tumatakbo na palayo si Shoyul. Mabilis na tumakbo si Shoyul sa opisina ng kanyang ama at ipinaalam dito na inaresto muli si Daisung ng pulisya dahil may saksi na nagpapatunay na si Daisung ang kriminal na pumatay sa ward chairman. Nang marinig ito mula kay Shoyul, agad na nagkaroon ng sariling kalkulasyon ang kanyang ama. Sa oras na ito, nakaupo si Daisung sa estasyon ng pulisya at ang taong naninira sa kanya ay mabilis na dumating sa eksena. Walang iba kundi ang kriminal na namimiki ng pera. Kinabukasan, sinabi ni Junho kay Mrs. Lee na nais niyang umalis ng maaga sa trabaho. Akmang tatanggapin na sana ito ni Mrs. Lee nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Ahi. Ipinaalam niya kay Mrs. Lee na hindi dumalo si Junho sa party kagabi at kasabay nito ay pinasok ang bahay ni Yache. Dahil dito, labis ang hinala ni Ahi kay Junho at ipinaalala rin niya kay Mrs. Lee na bantayan ito. Pagkababa ng telepono, nataranta si Mrs. Lee at sinabing may natanggap na order ang supermarket mula sa isang kindergarten para sa 30 servings ng karne ng baboy. Kaya napilitang manatili sa trabaho si Junho. Habang nagtatrabaho si Junho, tinawag ni Mrs. Lee si Chon-kyu sa kanyang tabi at nagbigay ng mga tagubilin. Hiniling niya sa lalaki na bantayan si Junho at subaybayan kung saan ito pupunta at kung ano ang gagawin nito. Kaya naman agad na nagbalat kayo si Chon-kyu bilang isang babae. Matapos maihatid ni Junho ang 30 servings ng baboy, agad siyang pumunta sa tagpuan. Agad namang ipinaalam ito ni Chon-kyu kay Mrs. Lee. Ang lugar na pupuntahan ni Junho ay ang apartment ni Yache. Gayunpaman, ngayon ay nag-empake na ng mga bagahe si Yache upang pumunta sa tagpuan ng misteryosong tao na nakapag-ayos sa kanya kahapon. Ang nakakapagtaka, tinawagan ni Yache ang kabilang panig ngunit walang sumasagot. Sinusundan ni Chon-kyu si Junho nang aksidente siyang matisod dahil sa kanyang high heels. Nang tumingala siya, nakita ni Chon-kyu na nawala na si Junho. Ngunit laking gulat niya nang makita si Yache na hinihila ang kanyang maleta pauwi. Agad na tinawagan ni Chon-kyu si Mrs. Lee para ipaalam ito. Pagka-uwi ni Yache sa bahay, agad niyang ibinadyak at nilock ang pinto. Ngunit habang binubuksan niya ang pinto ng banyo, isang malakas na puwersa ang humila sa kanya sa loob. At pagkatapos ay isang kahabag-habag na tunog ang umalingaw-ngaw mula sa loob na nagpatindig ng balahibo ng lahat. Hindi nagtagal, natanggap ni Ahi ang balita mula kay Mrs. Lee, kaya mabilis siyang bumaba patungo sa bahay ni Yache. Bago pa man makarating si Ahi, nagpakita si Junho sa harap ng bahay ni Yache. Nang marinig ang kahabag-habag na tunog sa loob, agad na sinira ni Junho ang bintana at sumugod sa loob ng bahay. Nakipag-away si Junho sa kakaibang lalaki. Nang habulin at kontrolin ni Ahi ang dalawa, nalaman niya na ang lalaking umatake kay Yache ay ang mismong asawa nito. Lumalabas na palaging napapansin at alam ni Junho na palaging binubuli si Yache ng kanyang asawa at malapit na silang mag-divorce. Nais lang protektahan ni Junho si Yache, ngunit medyo naging labis ang kanyang mga kilos na nagdulot ng maling akala sa lahat ng tao sa paligid. Nang makita ang kasamaan ng kanyang ex-husband, pinaghinalaan siya ni Chon-kyu na siyang killer sa mga nagdaang biktima kamakailan. Ngunit mayroon itong pasaporte na nagpapatunay na kadarating lang niya sa bansa ilang araw ang nakalipas, kaya kaban ay wala siya sa bansa noong panahon ng insidente. Kasabay nito, kadarating lang ni Daisung mula sa estasyon ng pulisya. Aksidenteng nakita ni Daisung si Gongsan na may dalang malaking bag sa kalsada. Naramdaman ni Daisung na medyo kakaiba ang insidente, kaya nagpasya siyang sundan si Gongsan. Ang lugar na pinuntahan ni Gongsan ay ang ospital, kung saan naka-arrange na manatili ang nasugatang ward chairman. Sa labas ng silid nito sa ospital, mayroon ding mga guwardyang pulis. Patuloy na kinukumbinsi ni Gongsan ang mga pulis na papasukin siya. Pagkatapos ay kinuha ni Gongsan ang isang bote ng detergent mula sa kanyang bag. Inalis niya ang takip at inilapit ito sa ilong ng ward chairman na nakahiga sa kama. Tinanong ni Gongsan ang ward chairman kung natatandaan ba nito ang amoy na ito. Lumalabas na nang mahulog ang ward chairman mula sa itaas. Ang kanyang katawan ay nabalot ng amoy na ito. Natandaan ni Gongsan na kahapon habang nakapila siya sa supermarket, natuklasan niya ang boteng ito ng detergent. Sensitibo si Gongsan sa matapang na amoy nito, kaya nang makatagpo niya ang ward chairman, mabilis na kinilala ni Gongsan ang espesyal na amoy na ito. Tila napansin din ng ward chairman ang isang bagay, nagbigay siya ng senyas, ngunit hindi niya ito masabi ng malakas. Sa oras na ito, nagpakita rin si Daisung at kinaladkad palayo si Gongsan. Nang dumaan sila sa reception desk, muling umiral ang mausisang katangian ni Gongsan. Nakatagpo niya ang isang kilalang nurse upang magtanong tungkol sa kondisyon ng ina ni Soyeon. Kilalang-kilala ng nurse ang ospital na ito at natitiyak niya na ang ina ni Soyeon ay wala sa ospital na ito. Idinagdag pa ng nurse na ang ina ni Soyeon ay madalas pumunta sa ospital noon para gamutin ang mga sugat ng kanyang asawa. Ngunit matagal na siyang hindi pumupunta rito. Ang pahayag na ito ay nakakuha ng pansin ni Daisung. Patuloy na tinanong ni Daisung si Gongsan upang mas maunawaan ang sitwasyon. Lumalabas na ang ina ni Soyeon ay isang Vietnamese. Madalas siyang binubuli ng ama ni Soyeon noon. Nagtatrabaho si Gongsan sa cosmetics counter at madalas niyang nakikita ang ama ni Soyeon na nag-order ng concealer. Tiyak na nais nitong itago ang mga sugat sa ina ni Soyeon. Pagkatapos ay bumalik si Daisung sa supermarket. Agad na nagtapat ang ama ni Daisung sa kanya na pumunta rito
si Soyeon sa maghapon para bumili ng mga bagay. Ngunit matapos magbayad ay hindi niya dinala ang mga ito. Nag-isip sandali si Daesung at pagkatapos ay nagkusa na dalhin ang mga gamit kay Shoyul. Sa oras na ito, naghihintay si Shoyul sa kanyang ama sa pinto ng real estate office. Matapos marinig na pinalaya si Daesung ng pulisya, pinanindigan ni Shoyul na alam niyang hindi ito isang kriminal. Sa sandaling ito, nagpakita rin ang ama ni Shoyul at seryosong binalaan si Daesung na huwag lalapit sa kanyang anak. Gayunpaman, mabilis na natuklasan ni Daesung ang mga sugat sa mga kamay ni Shoyul at hiniling sa kanya na sabihin ang totoo. Naroon din ang mga tao mula sa supermarket at nangako ang lahat na protektahan si Shoyul. Ngunit binaliwala ni Shoyul ang mga pagdududa ng lahat. Pagkatapos ay umuwi sila ng kanyang ama. Gayunpaman, pagkatapos ay tumayo siya sa tabi ng bintana habang tinatanaw si Daesung na may komplikadong tingin sa kanyang mga mata. Bumalik ang lahat sa supermarket at nakitang nakikipag-away ang kriminal na namimigay ng pera sa ama ni Daesung. Lumalabas na pumunta muli ang kriminal sa supermarket ngayong gabi, kung saan lantaran niyang ipinapakalat ang di umano'y krimen ni Daesung at nagbabanta pa na tatakutin ang mga customer palayo. Hindi na ito natiis ng ama ni Daesung, kaya nakipag-away siya rito. Nang makita ng kriminal ang dumarating na dami ng tao sa supermarket, nalaman niyang hindi maganda ang sitwasyon kaya mabilis siyang tumakbo palayo. Sinamantala naman ng ama ni Daesung ang pagkakataon na maglambing sa kanyang asawa. Matapos kumalma, napansin ng ama ni Daesung ang marangyang makeup ni Chonkyu. Mausisa niyang itinanong kung saan nagpunta ang lahat at kung ano ang kanilang ginagawa. Sumagot si Chonkyu na nahuli nila ang nanghaharas. Sinabi naman ni Daesung sa lahat ang tungkol sa mga kakaibang kilos ni Gongsan ngayong araw, kung saan may dala itong bag sa kanyang likod habang palihim na naglalakad sa kalsada. Nang lumiko ito sa isang eskinita, nagpakita ito ng takot at mabilis ang paghinga, ngunit patuloy pa rin itong sumulong. Nang gabing iyon, dalawang masamang bagay ang nangyayari. Ang una ay sa bahay ni Shoyul, kung saan nag-eempake ng bagahe ang kanyang ama at nais lumipat sa lugar ng ina ni Shoyul. Kasabay nito, galit din ito dahil naiwala ni Shoyul ang kanyang telepono na pagmamay-ari ng kanyang ina. Kasabay nito, isang kahabag-habag na tunog ang nanggaling sa bahay ng kriminal na namimiki ng pera. Habang nagpupumilit siyang makatakas mula sa silid, ngunit muli siyang hinila pabalik ng isang misteryosong tao. Kinaumagahan, nakakita si Gongsan ng isang paunawa para sa nawawalang aso na nagkakahalaga ng 100,000 won na nakapaskil sa bintana ng supermarket. Nakasulat doon na kung makikita ang tuta, ang may-ari ay magbibigay ng gantimpala na 100,000 won. Matapos itong ipaskil, pumasok si Gongsan sa supermarket at tinawagan ang lahat upang maghanap sa tuta. Gayunpaman, kilalang-kilala ni Daesung ang personalidad ni Gongsan na isang taong nabubuhay para sa kita. Kung para ito sa pera, hindi ito ibabahagi ni Gongsan sa lahat ng ganoon. Sa halip, tiyak na pupunitin ni Gongsan ang lahat ng paunawa sa buong bayan at mag-isang maghahanap dito. Ang kinaroroonan nga ni Gongsan ay lubhang kahina-hinala. Habang wala si Gongsan, nagtipon ang lahat upang suriin ang kanyang bag. Ngunit sa loob nito ay mayroon lamang ilang mga personal na kagamitan. Sa oras na ito, bumalik si Gongsan at agad na sinubukan ng lahat na ibaling ang kanyang atensyon. Ngunit hindi inaasahang sinabi ni Gongsan na mayroon siyang agarang bagay na dapat asikasuhin. Matapos magsalita, hinablot ni Gongsan ang kanyang bag at tumakbo palayo. Nang makita ni Daesung ang mga kakaibang kilos ni Gongsan, agad siyang tumakbo upang sundan ito. Kasabay nito, natagpuan ni Ahi ang taong nagnakaw sa nawawalang aso. Sumigaw ang lalaki sa kawalang katarungan at binatikos pa ang mga pulis sa pagiging masyadong walang ginagawa dahil napakaraming hindi nalulutas na kaso ng pagpatay sa labas. Ngunit nag-aksaya sila ng oras para mag-imbestiga sa kaso ng nawawalang aso. Gayunpaman, hindi siya binigyan ni Ahi ng pagkakataong magpaliwanag dahil sinuri niya ang mga kamera sa kalsada at nalaman na siya nga ang kumidnap sa aso. Matapos malantad ang kanyang masamang gawa, tuluyan siyang nanghina, ngunit ipinaliwanag niya na nahuli nga niya ang aso pero habang tumatakbo palayo ay nabangga niya ang isang matabang babae at ito ang kumuha sa aso. Ang matabang babae na tinutukoy niya ay walang iba kundi si Gongsan. Habang sinusuri ang backpack ni Gongsan, kumuha ng larawan ang lahat sa kanyang notebook. Sa notebook na iyon ay mayroong mga resibo ng biniling makeup ni Gongsan kasama ang mga pangalan ng ilang mga customer. Sa likod nito, nilagyan ni Gongsan ng mga bituin ang mga customer na ito. Partikular na may isang customer na may dalawang bituin na si Mrs. Lee. Nagkaroon ng ideya si Mrs. Lee at nagsimulang maghanap sa membership system ng supermarket. Katunayan, nalaman niya na ang mga customer na may bituin ay pawang mga kababaihan na namumuhay ng mag-isa. Nagdulot ito ng pag-aalala kay Mrs. Lee, kaya tumayo siya upang hanapin ang customer na may dalawang bituin. Sa huli, natuklasan ni Mrs. Lee na ang customer na may dalawang bituin ay ang mismong nawalan ng aso. Habang sinusundan ni Daesung si Gongsan, hindi niya inaasahang natagpuan ang nawawalang aso, kaya binuhat niya ito upang ibalik sa may-ari. Biglang tumakbo si Gongsan at hinablot ang aso mula kay Daesung. Naisip ni Daesung na nais nitong agawin ang kanyang kredito, ngunit tila wala itong ganoong intensyon. Sa halip, sinabihan ni Gongsan ang batang babae na mabilisang umuwi at huwag nang hayaang iharas pa siya ng lalaking iyon. Nagkatinginan si Daesung at Mrs. Lee sa labis na pagkamangha dahil lumalabas na nagkamali sila ng hinala kay Gongsan noon. Sinabi rin ni Gongsan na pinoprotektahan niya ang mga batang babaeng iyon. At hindi lamang iyon, tuwing gabi ay ligtas din niyang inihahatid ang mga babaeng namumuhay ng mag-isa sa kanilang mga bahay. Matapos malaman na pinaghinalaan siya ng lahat sa supermarket, biglang tumawa ng malakas si Gongsan at agad na ipinaliwanag ang tungkol sa mga asteris, na pawang mga batang babae na nag-iisa at nangangailangan ng proteksyon. Bagamat itinuturing ni
ni Gongsan ang pera bilang kanyang buhay. Ang pagbili ng murang bahay dahil may namatay doon ay nagdulot pa rin sa kanya ng matinding kaligayahan. Ngunit hindi ito maikukumpara sa kabutihan ng kanyang kalooban at ang dapat na mamatay magpakailanman ay ang killer na iyon. Hindi nagtagal, nakipag-ayos si Daisung na makipagkita kay Ahi, kung saan sinabi niya rito ang tungkol sa mga pahiwatig na natuklasan ni Gongsan at ang matapang na amoy ng detergent. Hinulaan ni Gongsan na ang amoy ng detergent ay malamang na dahil sa pagkakakulong ng walang malay na ward chairman sa isang maliit na espasyo na naging dahilan upang maiwan ang amoy sa kanyang katawan. Ngayong araw, pumunta ang ama ni Shoyul sa supermarket upang bumili ng mga bagay. Nang makita ni Gongsan na may intensyon ang ama ni Shoyul na pumunta sa malayo, agad siyang lumapit upang magtanong. Sinabi ng ama ni Shoyul na ang kondisyon ng kalusugan ng kanyang asawa ay hindi matatag kaya nais niyang pumunta sa ospital upang makasama ito ng ilang araw. Sa pagkakataong ito, tinanong siya ni Daisung kung paano si Shoyul at kung sino ang mag-aalaga rito. Nang marinig ito, muling binalaan ng ama ni Shoyul si Daisung at sinabing dinala na si Shoyul sa bahay ng kanyang lola habang idiniin na hindi pinapayagang lumapit si Daisung sa batang babae. Ngunit binatikos siya ni Daisung sa pagiging takot na malantad ang kanyang pag-uugali ng pananakit at pagsesermon sa bata kaya tumatakbo ito palayo. Kung talagang bibisitahin niya ang kanyang asawa, bakit hindi niya masabi ang pangalan ng ospital? Nagalit ang ama ni Shoyul at agad na sinabi ang pangalan ng ospital na hindi inaasahang kaparehong ospital na inimbestigahan ni Daisung at Gongsan noon. Gayunpaman, malinaw na sinabi ng nurse na ang pangalan ng ina ni Shoyul ay wala sa ospital na iyon, ngunit hindi direktang inilantad ni Daisung ang ama ni Shoyul. Habang nagbabayad, natuklasan ni Daisung na bumili ang ama ni Shoyul ng maraming detergent at mga glue gun. Kalaunan, naglalaro ang ama ni Daisung gamit ang isang teddy bear at hindi niya inaasahang makatagpo ng isang bear na may nakatagong cellphone sa loob. Kinabukasan, pumunta muli si Shoyul sa supermarket habang sinusundan pa rin ni Inspector Yung si Daisung tulad ng dati dahil hindi pa rin ito inaalis ang hinala sa kanya. Biglang nagsalita si Shoyul upang kumpirmahin na hindi si Daisung ang killer. Nais malaman ni Inspector Yung kung bakit sinabi iyon ni Shoyul, ngunit hindi niya nais magbunyag ng maraming impormasyon at pinayuhan na lamang ang mga pulis na gawin ng maayos ang kanilang trabaho. Matapos magsalita, pumunta muli si Shoyul sa claw machine. Agad na pumunta si Daisung upang kumpirmahin kung pumunta nga ba si Shoyul sa bahay ng kanyang lola at napatunayan niyang nakakulong ito ng mag-isa sa bahay kaya talagang nagsisinungaling ang ama nito. Nakaramdam ng pagkabalisa si Daisung kaya isinave niya ang kanyang numero ng telepono sa telepono ni Shoyul. Sa pagkakataong ito, itinuro ni Shoyul ang claw machine at nag-aalalang nagtanong kung sino ang kumuha sa bear sa loob dahil napansin ng bata na may kulang na isang bear. Naalala naman ni Daisung na kumuha ng isang bear ang kanyang ama kahapon kaya sumang-ayon siya kay Shoyul na hahanapin niya ang bear na gusto nito at ibabalik ito. Sinabihan din ni Daisung si Shoyul na tawagan siya sa gabi upang makuha ang kanyang laruan. Gayunpaman, nagtaka si Shoyul kung ano ang gagawin kung hindi siya makatawag o kung may hindi magpapahintulot sa kanya na tumawag. Nag-isip sandali si Daisung at sinabi kay Shoyul na sa ganoong sitwasyon ay huwag siyang magsalita ng anuman. Kung makatanggap man si Daisung ng isang tahimik na tawag mula rito, tiyak na tatakbo siya agad patungo sa bahay nito. Matapos sabihin iyon, binigyan niya ito ng isang distress sign. Sa oras na ito, pumasok si Mrs. Lee sa supermarket at nang makitang paalis na si Shoyul, kumuha siya ng isang laruang itlog mula sa istante at ibinigay ito sa kanya. Ang itlog na ito ay nagbalik ng alaala ng ina ni Shoyul sa kanyang pagkabata dahil tuwing namimili sila ay palagi siyang ibinibili ng kanyang ina ng merienda. Gayunpaman, hindi naging masaya si Shoyul at sinabing hindi niya gusto ang bagay na ito, ngunit palagi itong binibili ng kanyang ina dahil hindi gusto ng kanyang ama na bumibili siya ng mga meriendang iyon. Nang marinig ito, agad na naisip ni Mrs. Lee ang mahigpit na ama ni Shoyul kaya sinasadya niyang binasa ang damit ni Shoyul upang samantalahin ang pagkakataon na palitan ito. Sa huli, nakita niya ang mga patunay ng kalupitan kay Shoyul at ninais na kumuha ng larawan bilang ebidensya. Ngunit tumanggi si Shoyul dahil hindi niya gustong maging isang ulila na magiging dahilan upang hindi na niya makita ang kanyang ina. Kinagabihan, isinalaysay ni Daisung ang kwentong ito kay Inspector Jung sa pag-asang mahuhuli nito ang ama ni Shoyul. Ngunit ibinaling ni Inspector Jung ang paksa at sinabing may iba siyang tungkulin at hindi siya bakante upang hawakan ang kasong ito. Nagalit si Daisung at isinuot ang kanyang damit dahil nais niyang hanapin ang ama ni Shoyul upang kumuha ng ebidensya na magpapatunay na napakalupit nito sa kanyang asawa at anak. Hindi rin nakalimutan ni Daisung na sabihan si Inspector Jung na huwag kalimutan ang tungkulin nitong sundan siya. Sinira ni Daisung ang pinto ng real estate office at sumugod sa loob kung saan nakakita siya ng isang poster sa likod ng dingding. Dito natuklasan ni Daisung ang isang lihim na silid na naglalaman ng maraming uri ng laruan at maging isang glue gun. Naalala ni Daisung ang huling beses na nagpakita si Shoyul na may magulong damit na tila ba katatakbo lang mula sa kung saan at malaki ang posibilidad na sa lugar na ito iyon. Parami ng paraming ebidensya ang nagpatunay na ang ama ni Shoyul ang tunay na may sala kaya hindi katakataka na paulit-ulit na iginiit ni Shoyul na hindi si Daisung ang killer. Sa oras na ito, nagbalik din ang ama ni Shoyul
kung saan tahimik siyang pumasok habang sinasamantala ang kawalan ng pagbabantay ni Inspector Jung. Seryosong sinaksak ng ama si Inspector Jung at pagkatapos ay itinulak din si Daisung sa loob ng silid. Sa sandaling ito, nasa supermarket si Shoyul nang makatanggap siya ng text message mula sa kanyang ama na nagpapaalala sa kanya na huwag sabihin sa iba at humihiling na pumunta siya sa itinurong lokasyon kung saan makakatagpo niya ang kanyang ina. Nakita ni Mrs. Lee ang kanyang anak at si Inspector Jung na magkasamang lumabas, ngunit nang makarating siya doon ng huli ay hindi pa rin bumabalik ang mga ito, kaya labis siyang nag-alala. Nagpa siya si Mrs. Lee na pumunta sa bahay ni Shoyul kasama si Chon Kyu upang mag-check, ngunit nang makarating sila ay nahanap niyang nakalock ang pangunahing pinto at walang tao sa loob. Tumayo si Mrs. Lee sa harap ng bintana at naamoy ang detergent na binanggit ni Gongsan. Sa kabilang banda naman, nagkamali ng akala si Ahi na inaresto si Daisung ni Inspector Jung na naging dahilan upang hindi ito makauwi, kaya galit siyang sumugod sa estasyon ng pulisya upang hingi ng tao, ngunit hindi niya inasahan na maging ang ibang mga pulis ay hindi rin alam kung nasaan si Inspector Jung. Sa oras na ito, nakatanggap din si Ahi ng tawag mula kay Mrs. Lee at matapos malaman na ang bahay ni Shoyul ay amoy detergent, agad siyang tumakbo patungo sa real estate office habang humihingi ng tulong sa mga pulis. Pagkapasok niya sa opisina, nakita ni Ahi si Inspector Jung na nakahiga doon habang walang tigil ang pagdaloy ng dugo at si Daisung naman ay nakatayo sa tabi nito na may katawang nababalutan din ng dugo. Alam ni Ahi na hindi si Daisung ang killer kaya itinulak niya ito palayo bago tumawag sa pulis. Sa sandaling ito, pumasok din si Officer Kim at tinanong si Daisung kung may pinatay ba ito. Si Daisung naman, na wala sa matatag na kaisipan, ay hindi malayong umamin dito. Lumalabas na dinala ni Daisung si Inspector Jung dito, ngunit hindi niya ito naprotektahan. Agad na sinabihan ni Ahi si Daisung na kumalma dahil nawawala si Shoyul at ang pinaka-urgent na bagay ay ang iligtas ito. Naglabas si Officer Kim ng mga posas upang arestuhin ang suspek. Ngunit nakiusap si Ahi kay Officer Kim na magtiwala kay Daisung sa pagkakataong ito upang bigyan siya ng pagkakataong bumawi. Kaya nag-isip sandali si Officer Kim at tumabi habang umaasa na hindi siya nagkamali ng pinili. Nang magising si Shoyul, natagpuan niya ang kanyang sarili sa isang bakanting silid. Lumakad siya ng patahimik patungo sa refrigerator sa sala at hindi niya inasahang makatagpo ng isang patay na katawan sa loob na pagmamay-ari ng kriminal na namimiki ng pera. Lumalabas na noong nakaraan ay kumuha ito ng larawan ng ina ni Shoyul at hindi lamang iyon, dahil noong pinatay ang ward chairman ay palihim din itong kumuha ng larawan ng ama ni Shoyul. Matapos magkaroon ng sapat na ebidensya, pinagbantaan ng kriminal ang ama ni Shoyul at hiniling na makipagtulungan ito sa kanya upang isabit si Daisung bilang killer. Bilang kapalit, kailangan lang siyang ayusan ng ama ng isang maayos na lugar. Gayunpaman, hindi sumang-ayon ang ama ni Shoyul na makipagtulungan sa kanya, kaya pinili niyang pumatay upang patahimikin ito. Sa oras na ito, kalmadong nagsabi ng mga malupit na salita ang ama ni Shoyul sa kanyang anak, na nagpapaliwanag na nakakita ang kriminal ng mga bagay na hindi dapat kaya kailangan itong dumanas ng parusang nararapat sa kanya. Matapos sabihin iyon, naglabas siya ng isang misteryosong eggshell na nangangahulugang may iba pang mga tao na kailangang dumanas ng parusa. Ang matatalinong si Shoyul ay nakita ang misteryosong itlog at agad na naalala ang kanyang ina at sinabing tinupad niya ang kanyang pangako, kaya nagpa siya rin ang kanyang ama na dalhin siya sa lugar ng kanyang ina. Hindi inaasahang ang lugar ng ina ni Shoyul ay nasa loob ng refrigerator. Pagkatapos ay dinala ng ama si Shoyul palabas ng silid at bago umalis ay nagatubili siyang tumingin patungo sa refrigerator bilang paraan ng pagpapasalamat at pagpaalam sa kanyang minamahal na ina. Kinabukasan, gumamit si Daisung ng isang kahon ng karton bilang disguise habang nagtatago sa cashier upang subaybayan ang lahat sa labas. Ayon sa hula ni Daisung, pumunta ang ama ni Shoyul sa supermarket kahapon upang bumili ng ilang dilatang pagkain, kaya hindi ito nakalayo at tiyak na nagtatago sa kung saan. Sigurado nga, ang ama ni Shoyul ay nasa bahay ng kriminal na namimiki ng pera. Ang mga instant noodles at soju na binili ng ama ay halos ubos na, ngunit kontento pa rin itong nakahiga habang nanonood ng TV. Ang ekspresyon naman ni Shoyul na nakaupo sa tabi niya ay labis na malungkot at hindi niya nais kumain. Biglang ibinaba ng ama ang kanyang ulo at tinanong si Shoyul kung saan niya itinago ang telepono ng kanyang ina, habang idiniin na kung hindi niya ito sasabihin, ang taong humahawak sa telepono ay tiyak na mamatay. Gayunpaman, hindi nagsalita si Shoyul at matapos mag-isip ng ilang sandali, naramdaman ng ama na tiyak na itinago niya ang telepono sa supermarket. Agad niyang binuksan ang ordering app ng supermarket at mabilis ding natanggap ni Mrs. Lee ang order. Agad niyang isinuot ang delivery box at nagsimulang maghatid ng mga kalakal. Nang marinig ang tunog ng doorbell, handa nang makipag-away ang ama ni Shoyul. Ngunit matapos matuklasan na ang delivery person ay si Mrs. Lee, biglang sumama ang loob nito at nagtaka kung bakit hindi si Daisung ang naghatid, dahil ang taong nais niya talagang makita ay si Daisung. Sa sandaling ito, tahimik na lumuluha si Shoyul sa sulok habang tumitingin sa telepono sa ibabaw ng sofa. Matapos bumalik ni Mrs. Lee sa supermarket, nakatanggap siya ng bagong order na kaparehong-kapareho ng nauna. Ang address ay sa parehong gusali, maliban na lamang sa note sa order na may numerong 505. Isang kaisipan ang sumagi sa isip ni Daisung, hanggang sa huli ay naalaala niya ang distress signal na sinabi niya kay Shoyul. Sa oras na iyon, sinabi niya ang salitang SOS na katulad ng numerong 505 at ito nga ang distress signal ni Shoyul. Si Gongsan ay isang taong may alam sa real estate sa lugar at ayon sa kanyang impormasyon, ang address ng apartment na ito ay isang bakanting silid
ngunit madalas iulat ng ward chairman na ang kuryente sa bahay ay gumagana pa rin. Agad na naramdaman ni Daisung na may hindi tama kaya mabilis siyang tumakbo patungo sa address na iyon, habang ang lahat sa supermarket ay nagdala rin ng iba't ibang kagamitan at tumakbo kasunod niya. Narinig din ng ama ni Shoyul ang malalakas na ingay sa labas, kaya agad niyang pinatay ang mga ilaw sa silid upang manatiling alerto. Sa oras na ito, mabilis na tumakbo si Shoyul sa loob ng silid. Isinarahan ang pinto at gumamit ng upuan upang harangan ito. Naramdaman ng ama na may mali sa kanyang anak, kaya nagsimula siyang marahas na sirain ang pinto. Walang ibang pagpipilian si Shoyul kundi tumakas mula sa balkonahe, kung saan maingat siyang tumapak sa hot block ng air conditioner. Ngunit hanggang dito lamang siya makakatakas dahil kung hahakbang pa siya ay mapapasubo siya sa panganib. Sa oras na ito, nasira na ng ama ang pinto. Ngunit nang tumingin siya sa balkonahe ay narinig niya ang mga boses ni Police Kim at Ahi na humahabol sa kanya, kaya natakot ito at nagtago na lamang sa silid. Nagpasya si Ahi na gumamit ng tali upang bumaba sa silid, habang sa ibaba naman ay naghanda si Mrs. Lee at ang mga empleyado ng supermarket ng isang kutson para sa kaligtasan. Kasabay nito, matiyagang kinakalikot ni Chon-kyu ang lock upang mabuksan ang pinto. Biglang nakita ni Daisung ang pinto ng bahay ng kriminal na namimeke ng pera sa katabi na may electronic lock. Naalala niya ang huling beses na nagpakita ang ama ni Shoyul, kung saan bumili rin ito ng katulad na lock na mayroon din sa kanyang real estate office. May matinding pakiramdam si Daisung na ang ama ni Shoyul ay nasa bahay ng kriminal. Sa oras na ito, nabuksan na ni Chon-kyu ang pinto at tinawag si Daisung na pumasok ng mabilis. Ngunit sinabihan siya ni Daisung na buksan ang pinto ng bahay ng kriminal. Medyo nagduda si Chon-kyu, ngunit ginawa pa rin niya ang sinabi ni Daisung. Pagkatapos ay pumasok si Daisung sa bakanteng silid at sinuring mabuti ang paligid. Diretsong pumunta si Daisung sa refrigerator at agad na nanginginig sa takot. Samantala, matagumpay na nailigtas ni Ahi si Shoyul, ngunit nang tanungin niya kung nasaan ang ama nito, umiiyak na lamang na umiling ang bata. Biglang may narinig na tunog mula sa katabing silid, kaya agad itong sinundan ni Ahi at nakita si Daisung na nakatayo doon habang nakatitig sa dalawang katawan sa loob ng refrigerator. Alam ni Daisung na ang katawan sa loob ay ang ina ni Shoyul, ngunit ang mas nakakatakot ay tiyak na nakita ni Shoyul ang kakilakilabot na eksenang ito. Agad na binuhat ni Daisung si Shoyul at ibinigay sa kanyang ina upang alagaan. Sa oras na ito, napanasid sa panganib si Chon-kyu nang masira niya ang electronic lock at pumasok. Dahil mabilis siyang inatake ng ama ni Shoyul na naging sanhi ng kanyang malubhang sugat dahil hindi siya nakapag-react sa tamang oras. Sa oras na natuklasan ni Daisung si Chon-kyu, nakatakas na ang ama ni Shoyul, kaya sumunod nang malapit sina Ahi at Daisung, ngunit nawalan sila ng bakas nang pumasok sa eskinita. Bumalik silang dalawa sa real estate office upang maghanap ng higit pang mga pahiwatig. Dahil naramdaman ni Daisung na hindi maaaring umalis ang ama sa lugar na ito, kahit na pinatay niya ang kanyang asawa ay hindi pa rin ito umalis, kaya tiyak na may dahilan. Nagsimulang ipakita ng mga empleyado ng supermarket ang kanilang mga gilas sa pamamagitan ng pagpapanggap na naghahatid ng kalakal upang hanapin ang ama sa kung saan-saan. Si Gongsa na may magandang pakikipag-ugnayan ang unang nakatukla sa ama at agad na ipinaalam ang balitang ito kay Daisung. Ngunit hindi inaasahang mas mabilis ng isang hakbang ang ama ni Shoyul dahil binihag nito si Mrs. Lee bilang hostage bago tawagan si Daisung. Bagamat brutal na dumanas ng paghihirap, nanindigan pa rin si Mrs. Lee na huwag ihatid ang Order 505 na nagsisilbing babala, at mabilis namang naunawaan ni Daisung ang kahulugan ng kanyang ina. Habang napagtanto ang seryosong sitwasyon, hiniling ng ama kay Daisung na ibalik ang kanyang anak sa kanya, at mabilis namang sumagot si Daisung na ang bata ay nasa supermarket. At tama nga, hindi nagtagal ay nagmaneho ang ama gamit ang motorsiklo ni Mrs. Lee patungo sa supermarket. Sa madilim na atmosfera ng supermarket, nagtagpo ang dalawang lalaki at unang nagsalita si Daisung na nagsasabing ang mga ebidensya ng krimen ay nakasave sa teleponong ibinigay na niya sa pulisya. Ngunit hindi nagpakita ng takot ang ama, bagkus ay nais lamang nitong kunin ang kanyang anak, habang binalaan si Daisung na huwag nang makialam pa sa buhay ng ibang tao. Dahil sa ugaling ito ay napanasid na siya sa panganib ng maraming beses. Nakalimutan na ba niya ang lahat? Hindi sumagot si Daisung, kundi tahimik na pinindot ang switch upang isara ang rolling door upang ikulong ang kanyang sarili kasama ang masamang kriminal. Nagkaroon ng matinding labanan ang dalawa habang iniisip ni Daisung ang pagkamatay ng mga customer sa kanyang puso. Ang kanyang misyon ay protektahan ang mga customer na itinuturing din niyang mga kamag-anak, kaya pagbabayarin niya ang masamang killer na ito. Matapos ang matinding away, naitumba ni Daisung ang ama ni Shoyul at pinulot niya ang kanyang nakasanayang lata ng peach juice na orihinal niyang balak ihagi sa ulo nito. Ngunit sa huli ay pinigilan niya ang kanyang galit. Sa oras na ito, binuksan ang rolling door at inaresto ni Police Kim at Ahi ang ama ni Shoyul. Sinabi ng ama na talagang pakialamero si Daisung, ngunit sumagot si Daisung na nais lamang niyang protektahan ang mga taong mahal niya upang ang mga customer ay patuloy na makapamili rito ngayon, bukas, at sa hinaharap. Matapos dinala palayo ang ama, umiiyak na niyakap ng mahigpit ni Mrs. Lee si Daisung dahil hindi nagbago ang batang ito na nananatiling matapang, matalino at mabait. Matapos ang ilang sandali, nagbalik ang kapayapaan sa maliit na bayan. Si Yachae naman, matapos ang panahon ng pahinga, ay nagbalik na rin sa pagtatrabaho sa supermarket at ang kanyang relasyon kay Junho ay umunlad ng isang hakbang. Nagboluntaryo si Gongsan na maging presidente ng Women's Association, habang ang ama naman ni Daisung ay nagbebenta ng mga gulay sa vegetable stall at si Chon-kyu ay nagtatrabaho pa rin sa fresh food stall. Sa wakas ay nailantad na rin ni Chon-kyu ang kanyang tunay na pagkakakilanlan upang bukas na mamuhay bilang isang babae. Humingi naman ng paumanhin si Inspector Jung sa kanyang nakaraang pagkakamali
nagkamali matapos ma-discharge sa ospital at tinanggap naman ito ni Daisung. Si Xiaoyul naman ay tumira na kasama ang kanyang lola upang magsimula ng bagong buhay sa ibang bansa kung saan napakasaya ng kanyang buhay. Higit sa lahat, nagkaroon ng ibang pananaw ang ama ni Ahi kay Daisung kung saan pumunta ito mismo sa supermarket upang subukin ang kanyang magiging manugang. Muli, sa pagkakataong ito, nang tanungin tungkol sa kanyang mga plano sa hinaharap, may ibang kaisipan si Daisung. Hindi na siya natatakot dahil ang pagprotekta sa kapitbahayan at paglilingkod sa mga customer ang kanyang pinakamalaking pangarap. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.